I've been to Dipolog. Okay. Hey guys, good evening. Coach Ian here. So I just want to welcome you. I know it's a Friday night. Tapos, sino dito galing pa from work? Can I see? Like, can you raise your hand? Sino dito galing pa from work? Sige nga, type nyo dyan, work. Okay. Ayan, meron ding uragon pala. Okay. Alright, okay. So, galing pa from work. So, madami-dami din, no? Well, I just want to say thank you na appreciate ko kayo for coming tonight kasi yung mga taong umaattend ng gantong ano, yung mga meeting o pagpupulong or training, hindi po to ano ha, mamaya I'll tell you, okay, is that you're serious. Kasi pagod ka na, galing ka na sa work, galing ka na sa traffic, baka nga hindi ka pa naghahapunan ngayon eh. O baka nasa tapat ka ngayon ng ano ng laptop or with your cell phone while having your dinner. So ganun ka kaseryoso kasi alam mong meron kang matututunan tonight. So na-appreciate namin 'yon. Okay? Now, baka nagkamali kayo ng pinuntahan niyo or inatinan niyo ah. So, we're going to do a free training tonight. It's gonna be a 2-hour training on DM appointment setting. So, yun po yung inatinan niyo tonight. Baka nagkamali kayo, you're expecting something. Okay? So, ibig sabihin, we have an upcoming, 4-day training. Kaya namin to ginagawa. Yung what you're attending tonight is an academy orientation. Okay? Academy orientation ngayon yung i-discuss natin in preparation para sa upcoming nating 4-day training, DM appointment setting training. This sometime August. August pa, no? July 5 pa lang tayo ngayon. Pero, yeah, July pa tayo. Pero it's gonna happen this August. Okay? Now, eto po. Papakilala ko sa inyo ng konti. My name is Ian Bailio. So, I'm very sorry. I'm not here to discuss about branding or magdi-discuss tayo ng Google Ads, for example, or VA, nga ganun na case. We're just gonna be discussing about high ticket sales. Siguro yung iba dito sa inyo bago sa pandinig niyo yung high ticket sales ano. Meron ba dito? Like ngayon pa narinig yung high ticket sales. Taas nga ng kamay. Sino dito? High ticket sales. Ano yan, sir? Magbebenta ba yan ng ticket? Tingnan kasi high ticket sales eh. Para so siguro ang mamahal ng ticket na yan, ano yan? Para saan yan, sir? Sa BINI ba yan? Sa Blackpink? Sa BTS? Hindi po ah. Hindi po to K-pop ang pag-uusapan natin or mga pop-pop na yan ha o P-pop. Hindi po. So it's gonna be high ticket sales. Mamaya magigets nyo rin pag in-explain na ni Coach Ian. Okay? Next. I have a disclaimer kasi alam ko there's more than 100 of you right now. Mamaya aabot pa tayo ng 200 ninyong atin. I just have a disclaimer. Sorry, madidisappoint kayo sa akin tonight kasi number one, hindi ako magdi-discuss sa inyo ng MLM or networking. Okay? So I'm very sorry. Uh, I'm not gonna discuss about MLM or networking. Okay? So hindi po ako magdi-discuss ng bilog-bilog, power-power na ganyan. Sorry po. So wala pa akong i-offer sa inyo na package na food supplement or anything. Kahit anong opportunity pa yan na parang multi-level marketing. Hindi po ah. I'm very sorry. Madi-disappoint kayo sa akin kung yan yung ini-expect nyo. Now, next, I'm not also here to discuss about crypto or Bitcoin or Forex. Although marunong ako, pero hindi po tayo mag-uusap niyan. Hindi ko kayo bibigyan ng Telegram link. 'Di ba? Yung mga alam ko yung iba dito na napapangiti din eh, Telegram link kasi in-invite kayo tapos ano ipapa-invest kayo, maglabas daw kayo ng pera, yung mga ganun. So I'm not here to do that one. Okay? Next, madi-disappoint din kayo sa akin if gusto niyang magpakita ko ng bahay, ng kotse, ng cheque. Kasi nga po, hindi ito tayo power-power. Okay? Ang gagawin natin tonight is powder-powder. Hindi, joke lang. Hindi po tayo. I'm not here to discuss about that one. Alright? So, eto na po tayo. Yes, ang pag-uusapan natin tonight is a freelancing skill. Freelancing po siya, parang virtual assistant, FB ads, Amazon VA, kung narinig niyo na yan, di ba? SMM, social media marketing or social media manager or SEO, so search engine optimization. So, gantong klase pag-uusapan natin freelancing skill but it's gonna be high ticket sales. Okay? Uulitin ko ang pag-uusapan natin tonight is high ticket sales. Okay ba yun sa inyo? So,
ito papakita ko sa inyo para maintindihan nyo ng konti. Kasi ito, ano ba yung pinagsasabi ni Ian na yan? Bago sa pandinig ko yung high ticket sales na yan, baka niloloko ako niyan. Mamaya, tingnan mo, abangan mo si Ian, mag-drawing na yan ng package ng mga entry level na 7,000 kailangan ko maglabas. Hindi po. Tonight, I'm not gonna discuss to you kahit piso na maglalabas ka ng pera. Okay ba yun sa inyo? Kaya nga, madi-disappoint kayo sa akin eh. Kasi if you're expecting something different, so hindi po. Now, let's go to Facebook. Takbo kagad tayo sa Facebook para gets nyo kagad. Guys, anong tawag dito? Search bar, di ba? Tama? Search bar ang tawag dito. Search bar. Okay, tingnan nyo ha. Magta-type si Coach Ian ng high ticket. Nakita nyo, anong naglabasan? Mga groups yan na member ako. High ticket closers, appointment setters, sales reps. Nakikita nyo na ngayon? High ticket sales opportunities. High ticket sales USA, 10,000 to $30,000 per month. Alam ko nasa mind nyo, uy talaga 10,000 kahit 1,000 lang masaya na ako eh. Kasi 58,000 na yun ngayon ang equivalent eh. High ticket sales, high ticket closers, puro high ticket coaches, high ticket sales sa Australia. Nakikita nyo? Kasi kayo, alam ko, sanay kayo, pinupuntahan nyo sa Facebook, ano yon, di ba mga, ano bang tinatype nyo? Mga Marites ba na group? Or hindi, mga virtual assistant na group? Mga BPO na group? Di ba, yung mga freelancing na group? O, di ba? So, eto po, this is high ticket sales. Pakita ko sa inyo ng konti para gets nyo talaga. Tinype ko dyan high ticket sales, for example. So, makikita nyo, o dito sa search bar, nakita nyo na, tinype ko na. Nakikita nyo naman, di ba? Ano nang lumabas dyan? High ticket sales, free job opportunities in high ticket sales. Sino dito sa inyo, eto, the art of high ticket selling, the high ticket sales club. Sino dito sa inyo, ngayon pa lang talaga narinig ang high ticket sales? Parang pa lang nabuksan yung mind nyo. That's good. Kasi there's always a first time for everything naman eh. Siguro, member kayo ng ibang group. Okay? Oo, member kayo ng ibang group ng mga ano pang groups diyan, mga copywriting, 'di ba? Mga funnel, GHL o yung mga email marketing or lead gen specialist. Okay lang 'yon. Freelancing din 'yun eh. Pero yung ituturo ni Coach Ian sa inyo tonight, it's high ticket sales. Malinaw? Okay ba 'yon? High ticket sales po yung pag-uusapan natin, ha? Okay, now, so before we start, papakilala na ako sa inyo ng formal ngayon na. Okay, I'm Ian Bailio. So if you go to Facebook right now, type lang kayo yung hanapin niyo si Ian Bailio, yung merong 2,600 friends. 2,500 to 2,600 friends. You can add me there if you want to, okay? Hold on. Mali pa lang yung pinapakita kong presentation sa inyo. Okay, so go to Facebook now. Hanapin niyo si Ian Bailio, i-add ko kayo as friend, okay? Mag-request lang kayo, then I'm gonna add you. Okay? Para friends na rin tayo. Alright? So, yun po that's me, Ian Bailio. Like what I said, high ticket sales ang pag-uusapan natin. Okay? High ticket sales. Now, I'm the founder of Philippine Appointment Setter Society. So yan yun. PASS. At least para alam nyo, PASS Academy, acronym pala yan. May meaning pala yan. Philippine Appointment Setter Society. Yun pala ibig sabihin nun. Pagkatapos, I do have a channel. Actually, makikita nyo doon, meron din akong training doon, like mga how to get a client in 1 week. Meron ba dito sa inyong freelancer? Freelancer. Bababa ko yung kamay niya. When I say freelance now, ibig sabihin, I don't know, like maybe meron kang skill, nag-offer ka, VA ka, pwede kang something ganun na mga virtual assistant ino-offer mo or TikTok ads manager ka or Instagram or Facebook, kahit ano, ganyan po So meron akong tuturo dyan, panoorin nyo sa YouTube. Ian Bailio, subscribe na rin kayo. Pero how to get a client in 1 week. Meron kaming in-invite na guest speaker from Malta. Okay, sa Europe yung Malta. Pinoy siya. Digital nomad, so merong training dito about Canva. Meron pa yung eto din, meron din Google Ads na training ni Coach Ian. Yung ganun na case. Okay? So you can join there sa subscribe kayo, manood kayo ng video, may matututunan kayo. Now,
Eto, kasi I also teach Google Ads kasi yun talaga yung pinaka-specialty ni Coach Ian. Kasi bago ako naging freelancer, ang last job ni Coach Ian, I was really a Google Ads manager specialist. Okay? So that's it. Now, pero eto, sabi ko nga sa inyo, you're going to, like after attending this academy, this coming August, i-invite namin kayo to attend a free 4-day training on DM appointment setting. Pero tsaka na, pag nag-gets nyo na yung tinuro ko tonight, okay? Kasi ang turo ko lagi, huwag kang sasali, huwag kang join sa isang bagay na yung parang hindi ko sigurado, yung parang yung doubtful ka. Gusto ko, maintindihan nyo muna yung DM appointment setting kasi pag gets mo na, o di tsaka ka umattend, mag-decide kung a-attend ka ba talaga ng 4-day training on DM appointment setting. Okay? So, yan po yun. Ready to start earning from home. Sino dito sa inyo, huwag kayong mahiya, sino dito sa inyo pagod na sa trabaho niya, kakabiyahe, 10 years na, 2 years na, kakabiyahe, pasok ka sa work, yung ganun na case. Tapos traffic, sa totoo, dapat 30 minutes lang yung biyahe, pero umaabot ng 1.5 hour or 2 hours. 'Di ba? Nakakaumay na yung biyahe, tapos minsan, lalo na ngayon, papunta ng tag-ulan. So, kailangan may bit-bit kang laging payong, makikipag-agawan ka. Ako, alam ko dati ang experience niyan, I need to do 5 rides from Cavite pupunta doon magtatrabaho sa Eastwood. At para madali, kailangan sasabit na lang ako sa jeep. Kasi, syempre, ano ka na habol mo, ayaw mong malate. Oo. Tsaka pag lalaki, cowboy, sasabit ka lang, ganun lang po. Uy, kaka-resign lang niya sa previous work na 16 years, 19 years, sobrang pagod na sa work. I hear you, Mitch. Si Mitch Panis. Hindi naman panis yan, ano? Boom Panis. Ayun si Mitch, ha? Yun yun, guys. Okay? So, nafe-feel ko yung mga empleyado, yung gustong mag-work from home. Gets na gets ko kayo. Now, what's my story? Mabilis lang. Dati pa akong callboy. So more than 50 years, 15 years ako sa BPO. So yung last job ko, it's in a BPO pero Google Ads account. Okay? Nasa BPO ako pero I need to leave my job. Bakit, coach? Kasi po, si Mrs. ko, she had a stroke last year. First week ng February na stroke si Mrs. Hindi po yan Mrs. ko, sinabihan ko lang yung AI, artificial intelligence. Kung alam niyo na yung term, narinig niyo na yon, like from text to image, itatype mo lang yung gusto mong ipagawa sa kanila, mag-produce na sila ng picture. Yan po yung produce nila sa akin. Okay? Pero ang galing ng pagkakagawa. 90% ng etong ginawa ng AI is parang kahawig talaga ng misis ko. Nagkaiba lang sa buhok. Pero konti lang yung difference. Siyempre, yung kamay na hindi naman ganun pa katanda misis ko. Kasi my wife is like 40. She's turning 43 years old. So, na-hospital siya, na-stroke eh. 3 weeks siyang nasa hospital. Ako yung nagbabantay. So, I have to leave my job. Di ba? Yung ganun po. Na-stroke siya, kalahati ng katawan niya, hindi po siya makagalaw dahil sa stroke. Siya ang pinakabatang nandun sa room nila na na-stroke. Kasi ang mga classmate niya, dun sa hospital, mga yung mga na-hospital, tigsi 60 na lahat yung age. Siya lang yung pinakabata, sa 40 pa. Pero that's what happened to my wife. Okay? So, na-stroke po siya. Ngayon, dahil na-stroke siya, iniwan ko yung trabaho ko. Let me ask you this. Sino dito sa inyo kayang mabuhay hindi kayang mabuhay ng 2 months na walang income kasi wala nang kakainin? Sige nga, taas ng kamay. Sino dito yung hindi kayang mabuhay 6 months? Ng 2 months, kahit 2 months lang. Okay. Si Coach Ian, nabuhay ako ng for 7 to 8 months, hindi ako naghahanap ng trabaho. Kasi when I was with the Google Ads account, I was earning 6 digit a month. Ibig sabihin may savings si Coach Ian. Di ba ang turo sa atin, ewan ko kung alam niyo about financial literacy, dapat meron kang emergency funds, dapat meron kang savings. Parang kapag nawalan ka ng trabaho, kaya mo bang mabuhay ng 6 months? Na wala kang, yung hindi ka nangungutang, hindi ka nangihiram, kaya mong supplyan yung grocery nyo, yung bills nyo, yung ganun na case. Pero for 7 to 8 months, I was doing okay. Si Coach Ian, hindi ako naghanap ng trabaho, hindi talaga ako nag-apply. Basta
focus lang ako sa misis ko. Siguro dahil na burnout din ako, napagod din ako. Siguro yung parang ayoko na munang maghanap ng trabaho. That's what happened to me. Kaso napilitan akong maghanap. Bakit po? Kasi po nagdahan-dahan ng maubos yung pera ko. Bakit? Kasi sa physical therapist pa lang ay papapuntahin ko dito sa bahay yung session twice or three times a week. Bawat session 1,000 pesos per session. So nung una, kaya ko three sessions a week. Sabi ko, teka lang, dapat 2 sessions a week na lang. Sunod, teka lang, dapat 1 session a week na lang. Kasi nauubos na yung pera ko eh. Pero ang pinakamatindi kasing nangyari kay Coach Ian, kasalanan ko to ha, hindi ako na-scam. Ako mismo, kasalanan ko to. In less than 1 hour, I lost 250,000 dahil sa trading. Kasalanan ko yun ha. It was me doing it. So, ibig sabihin, ang 250,000 guys, sayang, kaya ko na pa sanang mabuhay ng additional 6 months nun na hindi maghahanap ng trabaho. Pero, andito na eh. Kumbaga, kaya napilitan akong maghanap ng trabaho. Pero, ayoko maghanap ng trabaho talaga. Sabi ko, gusto ko mag-freelancing na lang ako. Isang araw, o, di ba? One day, isang araw, nagbra-browse ako sa Facebook, may dumaan sa feed ko. Ads talaga na nag-offer sila ng DM appointment setting. That's what happened. Nag-offer ng DM appointment setting. Sabi ko, aba, ang ganda niya na, DM appointment setting. So, kumikita ng thousands of dollars. Aba, gusto ko rin yan. Kaso, magre-register ka sa kanila ng 6,000. Kasi guys, magbabayad ka talaga just to learn the skill. So, 6,000 pesos. Meron naman akong budget, kaso nasa isip ko, ay hindi ako mag enroll kasi iniisip ko na mauubos na yung pera ko, kailangan ko ng pambayad ng kuryente, ng internet, gano'n na, bills nang iniisip ko. Sabi ko, pass na lang ako dyan. Ang ginawa ko ni Coach Ian, sa YouTube na lang ako naghanap. Naghanap na lang ako sa Facebook kung mayroong mga groups na nagtuturo ng appointment setting, particularly DM appointment setting. And the rest is history. So natuto si Coach Ian. At the same time, nag-freelancing gig din ako sa Google Ads. Pero right now, I have more than 200 DM setters under my team. So that's what happened to me. Okay? So yun yung DM appointment setting. Ikaw naman, kaya ka andito ngayon, kasi siguro na-invite ka ng friend mo or may nagbanggit sa inyo nito. Hindi yan 1 week 4 days DM setting program for Pinoys. So yun po yung kumbaga ino-offer namin, okay? So before we continue, I have a favor to ask. Naka-fill up na kayo ng form na to? Hindi pa. Yes or no? Taas ang kamay yung hindi pa nakapag-fill up ng form. Hindi, yung hindi pa nakapag-fill up ng form hindi ka pa nakakapag-fill up ng form. Kasi, ito yung magiging official mo na form para registered ka sa ano natin, free 4-day DM appointment setting program. So what I'm gonna do, bigay ko sa inyo yung link ngayon. Okay? Bigay ko sa inyo yung link sa chat box. Ayan po Ayan. Ayan yung link. Kunin nyo yung link na yan. Ulitin ko. Binigay ko yung link na yan. Fill up kayo. Kasi our class will start this August 5. That's a Monday. Pero don't worry kasi explain ko yan. Alright? Pero it's gonna be a free 4-day DM appointment setting freelancing program with Coach Ian. Okay? Fill up na kayo ng form ha. Okay. Mabilis lang yan. Lagay nyo lang yung pangalan nyo, yung birthday nyo, ay joke lang. Okay. Mamaya i-discuss ko sa lahat about the time. Okay? I'm gonna discuss about the time. Don't worry kasi yung iba dito iniisip siguro nila. Kasi coach, yung baka iba na schedule ko niyan, I'm on a night shift. Pero don't worry kasi you'll still have the recording. You can still catch up. Alam na yan ng mga alam na yan ng mga students ko. Okay? Basta seryoso ka, gusto mo talagang matuto ng DM setting. Next, member na ba kayo ng grupo na to? Pass Academy Wave 4? Etong may 1,100 members? Hindi pa. Yes or no? Sino naman dito ang hindi pa member? Hindi pa po. So kung member na kayo, goods na kayo. Pero pag di pa kayo member, ibibigay ko na sa inyo ngayon yung link ha. Ito sa Pass Academy Wave 4. Hold on. Let me give you now. Click nyo lang.
I-click nyo lang, tapos join na kayo. I-approve na lang kayo dyan ng admin. Ayan o, i-click nyo lang yan. Kumbaga, okay, so ulitin ko, that's the link. So yung second account nyo, pwede nyo lang ding i-ano yan. So nakikita nyo yung may 1,100 members. So yun siya. Okay, so that's for wave 4. So wave 4 lang yan. Kasi po, sa wave 3, if you notice, tingnan nyo yung wave 3. We have 3,000 members sa wave 3. Konti lang ano, madami o konti. We have 3,000 students for wave 3. Kayo ngayon, nasa 1,500 pa lang kayo. Pero I have a hunch na aabot kayo ng 10K. I'm not kidding. Aabot kayo ng 10K na magre-register para sa ano, para sa wave 4. Okay? So, okay na kayo? Na-register na kayo doon? Ayan na. Para sa wave 4 yun na training with Pass Academy. Now, let me tell you what you're going to learn tonight. Ang haba pala ng intro ni Coach Ian, ano? 30 minutes na rin. Oh, pero let me tell you what you're going to learn tonight. I'll teach you, bibigyan ko kayo ng idea, kumbaga, about working from home, syempre using DM appointment setting na career. Through DM appointment setting. Ano yung mga industries na nangangailangan ng DM setters? Anong countries? Paano maghanap ng client? Ituturo ko yan sa inyo ngayong gabi. Okay? Pero syempre, mas maganda kung doon kayo sa 4-day training kasi mas marami kayong matututunan doon. Alright? Next. Ito. Ano nga ba yung DM appointment setting? Type nyo nga sa chat box. Ano yung DM? Ano yung DM? Coach, di ba dapat DOM yan? Yung mga naghahanap ng ano matatandang lalaki, dirty old man yan eh. DOM. DM to guys ha, DM. Ano ibig sabihin ng DM? Type nyo nga. What is DM? Direct message. Correct. Direct messaging or direct message. In short, sa Pinoy pa, chat-chat lang. Messenger lang, 'di ba? Pa-chat-chat lang. Ganun lang po siya. Pero dahil sa pangalan na appointment setting, ibig sabihin, o 'di ba, don't me. Wag mo akong ano ba 'yun? Ano yung don't me? O 'di ba, wag ako, 'di ba? Don't me, wag ako. O 'di ba? 'Yun pala 'yun. Pero sa DM appointment setting, guys, kasi sanay tayo na ginagamit natin ang Messenger kapag nakikipag-maritesan tayo. Tama, 'di ba? Marites. 'Yun lang. Uy, Mari, alam mo ba si ano, hiwalay na pala? O ganun na case. Uy, Mari, alam mo yung si kumpare, ano? O yung si ano, ganun, hinuli ng pulis. Marites ang tawag doon. Hindi ka kumikita doon. Umaani ka pa ng kaaway doon, 'di ba? Pero sa DM appointment setting, gagamitin mo either Instagram, LinkedIn, or Facebook. Makikipag-chat din kayo guys, ha? Pero hindi to yung parang pen pal, ha? Di pa pen pal, old school eh, no? Alam mo talagang old school. Yung maghahanap ng kajowa na foreigner, hindi po to ganun, ha? Hindi ka makikipag, yung ano, kasi maghahanap ka ng partner na foreigner sa labas para ano, para may kaching-kaching ka. Hindi po. DM appointment setting, you're going to look for clients from other countries, US, Canada, mamaya explain ko sa inyo. Okay? Pero that's DM appointment setting. Explain ko sa inyo mamaya. Sabi ko nga, gagamit kayo ng Facebook, ng Instagram, yung mga ganun na case, or LinkedIn, para outreach or reach out doon sa mga clients. Okay? Coach, ano mga countries na kailangan ng DM setter? Sige nga, US, Canada, United Kingdom, Australia, tsaka mga European countries. Okay? Sila po. Bakit sila, coach? Kasi po, high ticket sales tayo. Mahal yung mga produktong ibebenta natin. Ibig sabihin, nasa thousands of dollars yung ibebenta. Pero, hindi ikaw magbebenta. Uulitin ko ha. Bakit? Anong trabaho mo? Sige nga, lagay nyo nga sa chat box. Anong trabaho mo? Kasi DM appointment setter ka. Anong gagawin mo? Kasi hindi pala ikaw magbebenta. DM setter ka lang, anong mangyayari? Type nyo nga, ano, do you have an idea? Magsiset ka lang ng appointment. Correct. Ulitin ko, huwag ka magbenta. Magsiset ka lang ng appointment. Bibigyan mo lang sila ng link, Calendly link. Magbubook sila ng appointment. Meron ng taong bahala mag-explain doon. Ang tawag sa kanila, mamaya magigets nyo rin, ang tawag sa kanila ay setters. Okay?
Meron kasing sa high ticket sales, meron dalawang klase. Okay? Merong setters or setters, okay? And closers. Ulitin ko setters and closers. Okay? Ang closers, guys, ito yung mga taong magsi-sales talk. Sila yung magpa-product presentation, makikipag-usap sa customer, ipapalabas nila yung credit card number ng mga customer na yan. Makikipag-usap sila ng 30 minutes, 45 minutes, or 1 hour using Zoom. Kasi remote. Zoom or ganito, Google Meet. Ang tawag sa kanila, sales closers. Ikaw, taga-appointment ka lang. Gets nyo ba? Okay. So that's what's gonna happen. Alright? Yan yung mga countries na yan. Coach, anong industry sa DM setting? Sige nga, Coach, anong mga industries yan? O, eto po. Basta nasa tatlo, actually umiikot lang ang industry sa wealth, health, or dating and relationship. Okay? Mamaya magigets nyo. Pero eto yung mga industries. Pwedeng real estate companies. Yung mga real estate companies, hahanap sila ng mga DM setter na magbebenta ng mga houses nila. Or buyers. Or solar companies, naghahanap sila ng taga-book ng appointment para doon sa mga ano nila, technicians. Ganun na case. Parang sa solar companies, meron kang na-contact. Ma'am, kamusta yung kuryente nyo? Mahal ba yung bill? Sasabihin nyo, oh, ang laki na nga eh. Kasi ang taas pa naman ng inflation ngayon sa US. Okay, ma'am, naisipan nyo ba mag-ano ng solar? Yung ganun na case. Kasi mas makakamura kayo. Anong feeling nyo na wala na kayong babayaran sa kuryente buwan-buwan? Gusto mo ba yon? Oo, gusto ko yan. O sige ma'am, meron po kaming team na pupunta dyan sa lugar nyo. Kunwari United States or UK. Meron kaming team pupunta dyan yung area manager. I-check nila yung bahay nyo kung qualified ba kayo na install ng solar panels. Example lang yan Can you confirm ma'am your name, your email address, your phone number? Anong oras kayo available? Ibubook ko kayo ng appointment. Yan yung sa solar companies. Example lang to I'm just telling you. Pero DM lang yon. Agencies, pwedeng yung mga service-based agencies, nag-offer sila ng mga digital marketing, nag-offer sila ng mga uh, workflows, automation, nagbebenta sila ng services nila. Pwede po yun Pwede rin nag-offer sila ng mga FB ads, mga Google Ads agency, pwede pong ganon. Okay? Pwedeng client nyo sila as a DM setter. Ito rin, fitness coach. Okay? Si fitness coach nag-run ng ads sa Facebook tsaka Instagram. Pagkatapos, ang mga tao nagpuntahan ngayon, nag-like sa niya, sa profile niya doon sa Instagram. Yung lahat ng mga nag-like na yon na bagong friends niya, bagong nag-follow sa Instagram, yun yung i-DM mo. Kasi sila yung nag-respond sa ads. Sasabihin mo sa kanila sa DM, hey, thanks for following my yung parang channel, my profile. Example lang to thanks for following my profile. May I know bakit na interested kang i-follow ako? Yung ganun na case. Magtatanong. Kasi guys, yung fitness coach kunwari, nag-run ng ads sa Facebook or Instagram. Pagkatapos, hawak mo yung account niya sa Instagram. Hindi mo pangalan ang nakalagay doon na Donabel o Hazel o Leonardo. Hindi pangalan mo ang nakalagay doon. Ang nakalagay po doon sa handle or account kay fitness coach. So ang alam ng mga tao, ang kachat nila yung fitness coach. Hindi yung DM setter. Malinaw? Malinaw guys, ang tawag po doon, inbound DM setter. Tapos merong SaaS companies, financial firms, hindi ko na masyadong i-discuss. May wealth coach, business mindset, life coach, sales coaching. So marami pong klaseng industries nangangailangan ng DM setter. Malinaw? Malinaw hindi? Malinaw hindi? Okay. So yun po yun yung industries na yun. Next, coach. Oh guys, ito tutukan nyo to kasi importante to. O bawal kumurap dito. Okay? Kasi importante 'to. Meron kasing specs na kailangan sa DM setting. Coach, anong device kailangan namin para maging DM setter? Okay guys, nakikita nyo ba yan? Hindi. Nakikita nyo? Hindi. Nakikita nyo? So kailangan nyo para matanggap kayo as DM setter, dapat meron kayong Mac na laptop or may MacBook kayo. Okay? Kasi kung hindi kayo tatanggapin. Ay,
Sabi mo naman, ay awit naman yan coach, awit. Parang nakakasad naman. Joke lang guys ha, joke lang po yun. Guys, kung DM setter ka, pwedeng cellphone ang gamit mo, pwedeng laptop. Kahit anong brand ng laptop. Joke lang po yung Mac ha. Wag niyo seryosohin 'yan ha. Oo, hindi po 'yon. So, kahit saan po diyan, kahit anong laptop, kahit anong cellphone, kinabahan bigla eh no. Okay, guys. So that's it. You can do DM setting. Okay? Pero I'll be honest with you, if you're gonna do it, mas maganda laptop. Kung lalo na kung mga Facebook yung gagamitin nyo, mas mabilis, organize kayo para marami kayong ma-DMs. Okay? Pero kung wala, you can start with your phone. Basta ano, makikipag-chat kayo sa Messenger lang naman eh or sa Facebook. Pero magigets nyo rin kung may laptop kayo, mas mabilis talaga. Okay ba 'yon? Yes. Pwede computer, yes. Kasi pwede nga ang ano eh, pwede nga ang laptop eh, pwede ang computer, pwede ang PC. Okay? Ano yun, muntik na akong lumabas. Muntik bang ano, nag-exit dahil doon sa laptop, ano, Mac na sinabi ko. Joke lang po yun. Okay? Pero, eto na, para mag-gets nyo na ng konti, how does DM setting works? Okay, this is Grant Cardone. Kung di nyo siya kilala, sikat yan kasi billionaire yan siya. Ang tawag sa kanya, 10x business coach. Bakit? Tutulungan niya yung business mo. Kung ang kita mo $10,000 a month lang, tutulungan ka niyang maging $100,000 per month ang income ng business mo. Okay? Billionaire yan si Grant Cardone. Nagsimula siya sa real estate, pero lumaki ng lumaki yung business, ang dami niya na ngayong worldwide bini-business coach niya, tinuturuan niya. Now, may 7 million followers si Grant Cardone. Okay? Now, eto, si Grant Cardone, meron siyang isa sa mga business advisors niya. I know, sa Cardone Ventures, Grant Cardone licensee, business advisor. This is Jay. He's a PhilAm. Maliit pa siya, nag-migrate na yung Pinoy yan pero nag-migrate na yung family nila sa US. He's currently living in Nevada now. Client namin to si Jay ngayon. Now, explain ko sa inyo how it works kasi business consulting tong kay Jay. O kanila sa Grant Cardone team. Ganto 'yan. Kunwari lang kunwari lang meron kang sinilihang group sa Facebook, grupo ng mga businessmen. Pwedeng mga business owners sa Australia, sa UK or US. Example lang to. Nakita mo si Mike. Nag-message ka sa kanya sa Messenger. Syempre, nag-message ka sa kanya sa Facebook. Tapos, dahil hindi mo pa kilala si Mike, hindi ka kilala ni Mike, sa tingin mo ba magbibenta ka na sa kanya, magpipitch ka sa kanya, mag-offer? Hindi. Dapat ba mag-pitch ka sa kanya o hindi, guys? Magpipitch ka o hindi? Huwag ka mag-pitch. Bakit? Huwag ka mag-pitch. Bakit coach? Kasi po, matuturn off siya. Ang mga businessman sa US ngayon, magigets nyo yan kung para na kayong coach Ian, na everyday, bumabahan ng 100 DMs, ang tao ang kumukontak sa akin. Hindi ako kumukontak sa kanila. Mafe-feel nyo yan in the future kung businessman na kayo. Silang mga businessmen sa US or kahit anong businessman, nakakatanggap yan sila everyday ng maraming DMs or messages galing sa iba-ibang marketer, nag-o-offer din ng mga products nila or service. Ibig sabihin, nagpipitch kagad sila, nagbebenta. Tayo, iba yung approach natin, tuturo sa inyo ni Coach Ian, wag mo muna silang bentahan. Sa unang contact, sa unang DM, wag mo silang bentahan. Pero mamaya, explain ko sa inyo mamaya yan. Pero, ang goal natin, maging kaibigan mo lang muna si Mike. Gawin mo muna siyang BFF. Okay? Kasi pag comfortable na siya sa'yo, mag-share na yan sa'yo, magkukwento na yan kung anong problema niya sa business niya. Malinaw, hindi? Are you learning? Okay, so ganun yun siya. Eto na, nag-DM ka kay Mike. Tapos, ang ginawa mo pa kay Mike para maengganyo siya sa'yo at ma-build mo yung trust, di ba? Kasi sa sales guys, people will only buy, ulitin ko people will only buy from people they know, like, and trust. Pag hindi ka kapani-paniwala sa kanila, if they don't know you, they don't like you, and they don't trust you, hindi sila magbubook ng appointment. So, kailangan makuha natin yung kiliti nila. KLT, kiliti, o parang ganun, KLT.
Know, like, and trust. So bibigyan natin siya ng lead magnet. Pag binili itong libro ni sa Amazon, it's gonna cost $20. Ibibigay natin kay Mike ng libre. Or etong libro ni Grant Cardone, bibigay natin ng libre. Or eto. Okay? Papipiliin natin siya. Oh, meron akong tatlo dito na ebook. Meron kay Grant Cardone, kay Jay, alin gusto mo dyan, bibigay ko sa'yo ng libre. Because I want to win his trust. His confidence, yung approval. I want to win his approval. Tapos, friends na kami ni Mike. Ang nangyari, nagkwento si Mike sa akin. Sabi niya, dahil friends na kami, sabi ni Mike, kumbaga, meron akong restaurant 10 years na, kaso medyo mahina na ngayon sa marketing. Mahina na ngayon ng sales kasi ang dami ng kalaban dyan. Ganun na case, yun yung kwento niya. Ngayon, sabi mo sa kanya, isa-shortcut lang muna natin ha. Sabi mo sa kanya, kilala mo ba si Grant Cardone? Sabi niya, oo, kilala ko si Grant Cardone. Sikat na sikat yan eh. Okay, ibubuk kita ng appointment sa business advisor ni Grant Cardone, si Jay. Ang dami na natulungang mga businessman. Ang goal natin, mag 10x yung business mo. So kung kita mo ngayon, 10,000, tutulungan ka ni Jay, at least mag 5x, 6x, 10x yung business mo. Okay? Bibigyan ka niya ng tip about marketing. Kasi sabi mo, ang problema mo ngayon yung sales. Tutulungan ka ni Jay. Okay? Ngayon, nagkwentuhan sila ni Jay ng 30 to 45 minutes. Actually, bebentahan nila Jay yan ng program, ng business consulting. Ngayon, tuwang-tuwa si Mike. Sabi niya, Shix, 30 minutes lang kami nag-uusap ni Jay, 45 minutes. Sulit na sulit yung natutunan ko sa kanya. Bitin. Sabi niya gano'n, bitin ako. Mag-i-enroll ako sa program ni Jay. Nagbayad si Mike. Ikaw na DM setter, meron kang commission. Malinaw, hindi? Malinaw, hindi. Anong ginawa mo? Nag-chat ka kay customer, inalam mo yung problema niya, nag-offer ka ng solution, binook mo kay Jay, tapos yun na. Huwag kayong mag-sales talk, huwag kayong magsi-sales talk, or magpre-present ng product, huwag kayong magbabanggit ng price. Sila Jay na bahala doon, yung mga closers, tsaka yung team niya. So, meron kang commission. Gets nyo na ngayon, guys? So, ganun po ang DM setter. Na-imagine nyo na? Na-imagine nyo na? Anong kagandahan kapag DM setter? Number one, hindi ka mag-i-English. You're not going to hindi ka na mag-i-spokening dollar. Okay. Hindi ka na mag-i-English. Sino dito sa inyo hindi confident mag-English? Taas ang kamay. Pure chat, correct. Chatter ka lang, taga-chat ka lang. Hindi confident ayan. Yung mga hindi confident mag-English, ayan, nagtaasan kayo ng kamay. Would you believe me, tuturuan kayo ni Coach Ian kahit hindi ka nga magaling mag-English eh. Kahit sa chat, hindi ka magaling mag-English, tuturuan kita na parang expert ka na mag-chat. Kasi merong technique yan. Dahil ngayon sa technology nga, kung siguro a year ago or 2 years ago, hindi ko pa kayo matuturuan nito. Pero kasi andito na tayo ngayon sa technology. Yes. Anong kagandahan kapag chat ka? Hindi ka magsi-sales talk, hindi ka mare-reject. Kasi alam mo yung ibang tao may biases, 'di ba? Yung kapag ay hindi may accent to, hindi to kumbaga hindi ako comfortable dito, yung ganun na case, 'di ba? Good thing meron ng closer, sila nang bahala doon. Hindi ka magbi-video call, hindi ka haharap sa Zoom, chatter ka lang. Isa kang pipi. Ganun eh. Bulag, pipi at bingi. Hindi. Pipi ka lang. Chat lang gagamitin mo. Kahit nga hindi ka nakakapagsalita talaga ngayon, literal eh. Pero nakakabasa ka naman. Medyo magaling ka naman mag-analyze. Marunong ka mag-chat. Pwede ka maging DM setter. And I'm not kidding about that one. Oo, pwede to. Kahit may disability ka, you can talk. But can you see? Can you understand? Kaya mong mag-reply? Pwede ka, DM setter. I'm not kidding about that one. Okay? Now, Coach, magkanong kikitain natin dyan? Magkano yung sa akin dyan? Alam ko yan yung naglalaro sa inyo eh. Guys, sorry to say, 95% ng mga clients is commission-based. 95%. Merong manakanakang 5% nagbibigay sila ng base pay. Ang base pay guys, ibig sabihin basic salary. Merong wage. Okay? 95%, kagaya ito, si Rhea. Si Rhea is, isa to sa DM setter natin Nag-aral din ng PAS Academy. Ano siya, ang sweldo niya $5 per hour. Chill lang yung trabaho niya. Kasi 12 years siya sa BPO, pero nanganak siya
So, dalawa yung kids niya, ang babata pa, toddlers, tsaka baby. So, kailangan niyang sa bahay lang siya. Yung husband niya lang may trabaho. So, $5 per hour, pwede na hindi. Pwede na hindi. Guys, pwede hindi. Nasa bahay lang siya. Pwede na, 'di ba? $5 per hour. Kunwari, ganun lang 'yan ah. 'Yun yung may base pay. Ito, 95% of the time wala talagang naka-timing lang si Rhea na merong sweldo. Pero wala talaga majority ng mga accounts. So, ibig sabihin, posible sa isang buwan wala kang kikitain. Kasi commission base eh. Posible 'yun kung wala kang na-book ng appointment. Pakita ko sa inyo. Tingnan niyo, let's do some quick math. Balik tayo doon kay Jay. Guys, ang product ni Jay, business consultancy, business coaching. Ngayon, ang product niya is from 5,000 to $6,000. 60,000. Mahal o mura? Ulitin ko, mahal o mura? 5,000 to $60,000 yung ibebenta nila. Type nyo nga, mahal o mura? Hindi to yung si mahal at si mura na yung kumakanta ng cutie cute cute ah. Oo, yung ganon. Mahal. Okay. Ikaw lang ang nagsabi ng mahal kasi Pinoy ka. Ano yung pumasok sa mind mo? Nung nakita mo yung $5,000, nasa isip mo kagad, ano yung nasa isip mo? 250,000, ang mahal niyan. Hindi po. Mura yung 5,000. Kasi kinonvert mo kasi sa peso eh. Sa kanila sa US, mura lang yan. Bakit? Sa US, on the average, pag magpapakonsult ka, business consultant, 30,000 ang babayaran mo para lang matuto, magpa-consult. 5,000, mura yan. I-prove ko sa inyo guys. Sa United States or sa UK or sa Australia, ang mode of payment nila doon hindi cash. Ano yung mode of payment nila? Credit card. Tama hindi? Tama hindi. Credit card po sila doon, CC. Okay? Ngayon, ang average US citizen, meron silang 3 to 4 credit cards na hawak. Ulitin ko ang average citizen merong hawak na 3 to 4 credit cards. Ano ibig sabihin nun? Kapag nagustuhan nila yung explanation nila, Jay, at kung ano yung ina-offer, isoswipe lang yan nila o magbibigay sila ng credit card number. Malinaw hindi? Malinaw hindi? Yun lang yun. Yun lang po yun. Huwag mong iisipin na mahal. Kasi Pinoy ka kasi. Kinompute mo kasi sa peso eh. Mura yan sa kanila. Gets nyo na ngayon guys? Yung mga nagwo-work sa BPO, matagal na sa call center, alam nila yan na mura lang yung $5,000. Okay? Mura lang yan. Oo, pag nasa ibang bansa ka. Oo. Ngayon, you get a 5% commission kay Jay. Ulitin ko meron kang nakita sa Facebook, nag-DM ka sa kanila, in-explain mo sa kanila, kunwari, na-book mo ng appointment, si Mike, na-close deal ni Jay ng $10,000. Magkano commission mo? Compute nyo nga kagad, magkano yung sayo? Pakisagot nga po, magkano yung sayo? 5% commission, how much you get? Tell me, tell me. Na-close deal nila Jay si Mike ng hindi po $50, $500. Kulang ng zero. Ulitin ko $10,000, 5% nun is may $500. Okay na ba sa'yo? Nakapag-book ka, na-close deal nila sa kabila, hindi ka naman nag-chat-chat, hindi ka naman sales talk. Meron kang $500. 5% ng 10,000 is $500. Magkano yon sa Philippine peso ang $500? 'Di ba mga 20 o almost 30,000, tama si Micah. Almost 30,000. Siguro 27 or 28,000. Pwede na 'yon? Pwede na po hindi. Pwede na sa'yo. Tandaan mo, isang tao lang 'yan. Isang tao pa lang 'yan. Nakita nyo? Alam ko masaya ka na diyan. What if ganito ang scenario, guys? This week, meron kang 5 na book na appointment. Isa doon na close deal nila Jay. Sa 5 mong na-book, isang na-close deal. May commission ka this week. Salary 1 month, yes. Actually, kaya natin every 15 and 30 days naman in general yan yung salary. Depende sa client, merong client na weekly nila binibigay yung commission, merong every 15 days. Okay? Pero, correct, salary in 1 month yan, yung equivalent na 29,000. Okay? What if si Mike, yung sa example ko kanina,
Na-close deal nila Jay ng 60,000. Ulitin ko ha, wag mong isiping mahal yan kasi businessman yan. Pag naintindihan nila na kayang kumita, mag-grow yung business nila, willing yan sila magbayad kahit 60,000. Eh kung sa 60,000 na close deal nila JC Mike, magkano yung commission mo? Sample lang to, na 3K, tama si Ann, $3,000. Magkano ang 3K guys? 170, 180,000? Pwede na? May commission ka in 1 month? Pero alam ko 95% dito sa inyo ang nasa isip nyo, Coach, kahit 1,000 a month lang yung commission ko, masaya na ako. Tama, hindi? Bakit? Nag-sales talk ka ba? Di ka naman nag-sales talk ah. Nag-DM ka lang naman ah. Nagigets nyo na ngayon? Guys, na-imagine nyo na ngayon? So, welcome to the world of DM setting. DM appointment setter ka. Okay? Taga-book ka lang ng appointment. Oo. Pero malay mo, trip mo na in the future, maging closer ka din. So, that's how it works. Okay? So, ngayon, example lang to ha, this is what happened. Erica, a couple of weeks ago, umattend siya ng academy orientation. Katulad natin ngayon, kayo, umattend lang muna ng orientation. Habang nag explain ako, meron akong tinuro na technique. Ang ginawa niya, habang nagtre-training ako, nagko-contact na pala siya ng mga potential clients. Ang nangyari, hinire siya. Pinost niya dito, eto yung nangyari. Sobrang helpful and empowering yung teaching ni Coach Ian. Ganun na part, sa pag-assist, napakahusay din. In-assist siya ni Ren, yung ganun na case. Ano nangyari? Na-hire siya as DM setter. May base pay siya, may basic salary siya. Alam niyo magkano? 300 pounds nga lang, maliit lang po. Ito, sabi niya, 300 pounds yung tatanggap niya. Pwede na hindi. 300 pounds, maliit lang yan. 22,000 lang yan eh. Pag kinumpute mo. Pero may 5% commission pa siya. Pwede na hindi guys. DM setter siya. Paano ma-assure na hindi mai-scam? Meron akong training yan kung paano hindi ka mai-scam. Tinuruan ko rin ang mga setters ko na yan. Paano mo malalaman kung legit o hindi? Dapat alam mo. Kasi kung hindi, ay talagang madadali ka pag di ka marunong. Pero ayan siya, 300 pounds basic salary niya, pero iba pa yung 5% commission. Fitness coach yan. Fitness coach ang client niya. Malinaw? Yung ganun na case. Now, eto yung si Rhea, yung kunikwento ko sa inyo. Sa Instagram lang siya, ha? Sa Instagram. Hindi siya sa Facebook nagdi-DM. Hawak niya yung account ni client. Oo. Actually, kahapon, doon sa isa kong group, hindi ko pinost kasi doon sa community natin ng Wave 3 or Wave 4. Pero, nag-hiring uli sila ng $5 per hour. Doon ko lang muna sinabi sa small group ko na sabi ko, uy, apply na kayo sa $5 per hour. Hawak niya yung account ng client, $5 per hour. Pagkatapos, yung ano nila, yung client kasi nila, hawak niya mga barbers, mga barbero sa US. Yung ganun na case. Pero Instagram lang yan, Instagram lang po. So ganun po yan si Ria, yung kinikwento ko sa inyo. Okay? 3 months na yan, nagtratrabaho as DM setter, $5 per hour. Pwede na? Pwede na? Oo naman, coach. Nasa bahay lang siya. Actually, she's encouraging her husband. Kachat ko siya kanina. Ay, no, hindi kanina, kahapon. She's encouraging her husband na mag-quit na rin sa trabaho kasi para magdi-DM setter na lang din. Freelancing na lang din. Para salitan sila. Siya yung sa panggabi, yung husband niya, pang daytime naman na DM setter. Pang daytime na DM setter, most likely kukunin ng husband niya na trabaho yung mga client na pang Australia, kasi ang Australia, 'di ba pag alas 5 ng madaling araw sa atin dito, alas 8 na doon ng umaga sa Australia. Lalo na kung mga nasa mga Brisbane, mga ganun, mga Melbourne for example. Okay? Example lang 'yan yung sa mga so that's it. Now, sa tingin nyo ba, 1 hour nang nag explain dito si Coach Ian, networking pa rin ba yung pinag-aano natin, dinidiscuss natin? Networking ba tong dinidiscuss ko sa inyo? Network marketing o hindi? This is freelancing, guys. Freelance talaga siya. High ticket sales nga lang. Alam ko bago sa pandinig nyo, marami pang susulpot na ibang option na yung parang freelancing bago lang sa pandinig nyo. Pero meron talagang ibang okay?
Meron talagang ibang, what do you call this? Meron talagang, what do you call this? Uh, Sorry na mental block ako ngayon. Pero what I'm saying is, you do have an option to do high ticket sales. Okay? Oo. Hindi to mag invite ka tapos para mag-ano ka, yung ganun na case. Hindi. You're really tapping people, depende kung saang group, kung real estate ba na niche, or yung mga mag-offer ka ng solar, or yung ganun na case, or financial na ano sa yung clients. Okay? So, explain ko yan sa inyo mamaya. Now, Coach, bigyan mo nga ako ng idea, ano ba yung buhay ng isang DM setter? Actually, yun, yung si dati to na sa Vivid Realities na client. Dati hinihingi ko sa kanila 30 DMs a day lang sa mga setters. 20 to 30 DMs a day lang. O eto, nagre-report sa TL nila, yung gano'n na case, kung ano yung performance ng coach, babawi ako, gusto ko 40 to 50 ako next day, gano'n na case. Pero in general, huwag kayong magugulat sa DM setting guys, majority ng clients, ang pinaka-minimum na requirement nila sa inyo para mag-DM, 100 DMs a day. Kaya hindi. 100 na DMs a day. Kaya hindi. 100 na chat o DM. Ibig sabihin. Pero meron din yang process pag magdi-DM. Bakit? Kasi ngayon si Facebook sobrang stricto na, hindi. 'Di ba mabilis na siya mag-ban ngayon? Mabilis na mag-restrict si Facebook. Tama hindi? Oo. Kaya pag magdi-DM ka, merong pacing. Magse-send ka kunwari ng DM ngayon sa 5 tao. Nag-send ka ng message sa 5 tao. After nun, nag-send ka ng message sa kanila, pahinga ka ng 5 to 10 minutes, mag-send ka na naman ng DM. Pero this time, iba na yung sasabihin mo na wordings. Hindi copy-paste. Bakit? Pag copy-paste lahat ng sasabihin mo, madedetect ng ng Facebook, spammer to spammer. Wala na, i-FB jail ka na, i-restrict ka na niya. Gets nyo ba guys? Yung mga ganon. So careful din kayo kapag magdi-DM. Okay? Pero syempre tuturuan namin kayo ng technique yan. Eto kay Coach Ian, binigyan, merong script. Eto sa J. Realubito na gig. Ayan. Ang goal natin, sinabi ko dun sa ang goal natin, ano yung job niya or business? Meron ba siyang problem? Kapag walang problem, guys, ulitin ko sa DM setting, kailangan mapalabas mo yung problem nila. Kapag di mo alam ang problem nila, hindi ka makakabook ng appointment. Malinaw, hindi. So, no problem, no booking. Gets nyo, guys? Naiintindihan nyo ba? So, gagamitin nyo yung skills nyo as DM setter na mapalabas yung problem ni prospect. Okay? Hanggat di nyo nagigets yan, magtataka ba't hindi ka nakakapag-book ng appointment? Kasi hindi mo alam kung ano yung problem ni prospect. At may technique pa yan. Kapag alam mo na yung problem ng prospect, kailangan mapalaki mo yung problem niya. Talaga, coach? Hindi ba salbahe yun? Guys, you're gonna have to learn to magnify or amplify the problem. Palalakihin mo yung problem niya. Bigyan ko kayo ng idea Balik tayong kanina yung sa kwentuhan natin kay Mike. Ano yung problema ni Mike kanina? Ano yung problema ni Mike? Kunwari sa marketing, konti yung sales nila, yung benta nila. Bigyan ko kayo ng idea paano palalakihin yung problem. Tatanungin ko siya, gaano mo nakatagal to na problem, yung sales? Pwede niyang sabihin ako, 1 year na nga mahina yung business or 6 months. Nakikita nyo? Pinapalaki ko yung problem sa mind niya. Gaano mo na to katagal na problem? So lumalaki na ng konti yung problem niya. Sunod, fa-follow up ko to ng tanong na ganito. 'Di ba sinabi ko gaano man na to katagal na problem? Sunod, anong ginawa mo para ma-solve mo yung problem na to? Magkukwento yan lahat ng ginawa niya. Pero hindi nag-work, 'di ba? Kasi 1 year na nga niyang problema So lalong lumalaki yung problem niya. Minamagnify ko, ginagawa kong intense yung pain niya. Number 3, ay itatanong ko sa kanya, sa tingin mo, bakit kaya hindi nag-work? Nakita niyo ba? Magkukwento uli siya lalo. Kaya hindi nag-work kasi ganto yung nangyari, ganto. Naintindihan niyo? Minamagnify. Gets nyo ba? Thumbs up nga kayo kung medyo nagigets nyo ng konti. Ganun po yung ibig sabihin ng pag-magnify ng problem. Pagkatapos, di ba, kunwari 1 year na mahina yung business niya, kokonsensyahin natin siya.
Paano coach ko konsensyahin? Sasabihin natin sa kanya, so, hindi, sasabihin natin ano yung consequence kung wala siyang gagawin. Sir, sabi mo, 1 year mo ng problema to, ito yung ginawa mo, hindi siya gumana. Okay. Ang tanong, willing ka ba uling mag-antay ng 6 months na naman or 1 year bago ka na meron kang gagawin o hindi? Nagigets nyo ba? Willing ka ba uling mag-intay na naman ng 6 months or 1 year bago ka merong gagawin? O gusto mo actionan mo na ngayon? Siyempre sasabihin niya, siyempre gusto ko ng actionan. Okay, kasi doon ka na ready mo na i-offer ang solution. Gets nyo guys? So merong process ha, merong technique yan, anong sasabihin mo para mabook mo siya ng appointment, para mas malaki yung chance na mapabook mo yung appointment. Okay? Gets nyo na? Are you learning? May natutunan ba kayong bago? Yes. Kasi ganun po talaga yung sa DM setting or DM appointment setting. Next, eto may mga script din yan. Bibigyan ko kayo ng script. Kung part kayo sa team ko sa JReal Lubit. Sample, eto. This is Josh. He's one of my DM setters from Taiwan. Kasi yung iba dito, iniisip nyo, kasi di ba yung iba sa inyo may trabaho? Tama, hindi. May trabaho yung iba sa inyo. Si Josh may trabaho 8 to 5 sa Taiwan. Darating ng bahay ng 6 o'clock, maghahapunan siya ng 30 minutes. From 6:30, papahinga siya ng ng 30 minutes din. From 7 ng gabi hanggang 11 ng gabi, nagdi-DM setter siya. Ganun po. Nagdi-DM setting siya sa gabi. Matutulog din siya kasi tao lang siya, hindi siya robot. Bakit? May trabaho siya kinabukasan. You can work smart. Pwedeng ganun. Side hustle mo muna siya. Pwede namang 2 hours to 3 hours lang kung nagawa mo na yung DMs mo. Kasi magsasubmit ka ng tracker or report dun sa sa client na magpapakita ka ng proof na nag-DM ka talaga. Malinaw hindi guys? So that's how it works Oh, that's how it works. Yun yung scenario kay Josh. Ayan sinubmit niya. Meron siyang 28 na DM. Ito yung mga Facebook link, yung FB profile nila sa ang country, US or Canada. Ito yung pangalan nila sa Facebook. Si Good Luck Writer, si Krista Pollack, si Chantel Hodges, Lily Beans, Amy Spencer, Christine Castro. Ganun na case. So Latina yan, si Christine Castro. For example, tapos, ito yung link, mga shortcut na binibigay ko. O guys, pag may prospect, ito isend nyo na link. Ito yung link. Ito yung lead magnet. Ito yung script. Yung kay Coach Ian yan ha. Ito kay Jay. Ito, tingnan nyo ha. Kaya hindi ka Ito, binigay lang to na resources ni Jay, pero hindi natin to gagamitin. Kasi may script na ginawa si Coach Ian para sa DM setters. Kasi kapag kay Jay, mahihilo ka. Cold calling to yung magtatawag, magdi-discuss ng iba-ibang products, people essentials, marketing essentials, leadership essentials, finance essentials. Nakikita nyo ba? Ibig sabihin, pag people essentials, ang problema ng business, ni business owner is yung pag-handle ng tao niya. Yung ganun na case, people essentials. Marketing, o ibig sabihin sa marketing ang problema niya. Yung ganun na case. Nagigets nyo ba? O eto, finance essential. Hindi sila marunong siguro sa debit credit, paano nila i-manage yung finances nila. So yun yung klase na consultancy na gusto nila kay Jay. For example. Pero hindi nyo kailangang i-memorize yan. Bakit? Kasi hindi ka naman closer eh. Hindi mo kailangan ng product knowledge. Ang kailangan mo, magbubook ka lang ng appointment. Okay? Let's continue. I'm gonna show you some tricks now. Feeling ko mabilis tayo matatapos ngayon. I'm gonna show you some tricks now to increase your chance of getting a gig in high ticket sales. Okay? Tuturuan ko kayo anong gagawin nyo para lumaki yung chance na ma-hire ka. Tsaka mas magre-respond sa'yo yung mga ka-DM mo. Okay? Number one, optimize nyo yung profile nyo sa Facebook. Okay? Ulitin ko. This is Roxy. Sa tingin nyo, legit siya? Hindi. Virtual assistant, legit siya tingnan? Hindi. Guys, optimize yung profile niya sa Facebook. Legit, hindi. Siyempre, kung ganyan yung profile nyo, isang tingin lang sa inyo ng prospect, I know him or I know her. Ganun. Pero, ito na yung sa yung, siya, di ba? Kumbaga, VA siya. Isang tingin mo lang, alam mong legit siya. Sample, eto, si Reagan dati, hindi optimize yung profile niyan.
Naka-attend siya ng training ko, yung parang ganito na academy orientation. Ganito pa lang na training. Nag-optimize kagad siya. Dahil nag-optimize siya, in less than 1 week, na-hire siya sa trabaho. Ang sweldo niya, 27,000. Eto si Nur Hassan or si Regan. He's a single dad with 3 kids. Pero in less than a week, in-apply niya yung tinuro ni Coach Ian, may trabaho na siya. 27K yung ano niya, basic salary niya. Pero meron pa siya syempre ibang gigs, hindi siya titigil. Kasi syempre gano'n naman 'yan eh, dapat madiskarte tayo. Okay? Malinaw ba guys? Malinaw? That's it. This is Coach Ian. Yung iba pagtatawanan yan eh, Coach ano ba yan? Black and white? Oo. Sa tingin niyo ba okay naman? Legit tingnan yung profile ko? Guys, dahil sa profile na yan, marami akong clients na nakuha dyan. Sample, dito na lang sa Pilipinas, sample lang to ha, may kumontak sa akin. Sabi niya, Sir, nakita ko sa profile mo na may Google Ads, marunong ka sa Google Ads. Yes. Nag-meeting kami, ganito, nag-meeting kami, strategy call ang tawag yon or discovery call. Nag-meeting kami. After ng meeting, hinire niya ako. Alam niyo magkano bayad niya sa akin? Hulaan niyo. 40,000 per month. Google Ads Manager. Bigyan ko kayo ng idea kung paano yung gagawin ko sa account niya. I-build ko yung campaign niya ng 1 hour. Tapos, every month, di ba babayaran no ng 40K? Every month, tratrabahuin ko lang yung account niya ng 1 hour. Uulitin ko ha. Binild ko yung Google Ads campaign niya ng 1 hour. Tapos, every month, babayaran niya ako ng 40,000. Pero sa totoo, sisilipin ko lang yung account niya every month ng 1 oras. Every 15 days, tig 30 minutes ko lang sisilipin yan. I-check ko yung campaign niya, nagpe-perform ba, may itwitwik ako, ganun. O, pwede na ba yon 1 hour, kumikita ka ng 40,000. Gets nyo, guys? Example lang yon. That's working smart. Ha? Oh, example lang 'yon. I'm just telling you. O kung alam mo yung niche mo, alam mo yung specialty mo, ganun po siya. This is Sir Archie, optimized na profile. Sa LinkedIn naman ang specialty niya. Certified LinkedIn marketing specialist siya. Nakakuha na siya ng clients. Pero nung una, takot na takot 'yan. Actually, masyadong nega yan si Sir Archie kasi accountant siya eh. Accountant yan by profession eh. Auditor yan sa government dati. Pero wala na, nag-retire yan. Early retirement yan siya. 50 plus siya. Tapos, yun na nga si Sir Archie. Tapos naging part siya ng DM setting team ko. Tinuruan ko siya ng technique din sa LinkedIn. Pinadalhan ko yan ng mga resources sa LinkedIn. Nag-aral din siya ng sarili niya sa LinkedIn. May mga clients na siya ngayon sa LinkedIn. Gets niyo ba guys? Optimize ang profile niya. Importante yon. Sample, eto. Eto si Connie. Eto nangyari sa kanya ha. Umattend din. Hindi, actually, nag-enroll to sa Wave 2 ko na sa DM setting. Guys, pag nag-enroll ka kay Coach Ian ng DM setting, magbabayad ka ng libo-libo. And I'm not kidding about that one. Pero, di ba libre na nga kayo kasi Wave 4 kayo, libre kayo, wala kayong babayaran. Pero eto si Connie, nag-optimize ng profile niya sa LinkedIn. After a few hours, may tumawag sa kanya. Sabi niya ganun, sino ba tong tumatawag sa akin? Tinitingnan pa niya yung area code kasi, saan ba tong area code na to? Hindi niya alam, hindi area code yun, country code. Country code kasi taga Texas, United States tumawag sa kanya. Inofferan siya ng job as DM appointment setter. Gets nyo ba guys? That's the magic kapag nag-optimize ka ng profile. O eto, this is Chad. O yung ganyan na part. Isang tingin mo lang, aba, growth specialist siya, DM appointment setter siya, Google Ads manager siya, lead generation specialist siya. Pero engineer yan. Nagigets nyo ba guys? Engineer yan. Anong optimized profile, sir? Yung account mo, pag tiningnan, professional. Pag optimize, ibig sabihin, pinaganda mo yung profile mo sa Facebook. Na kapag tiningnan ka ng kahit sinong tao, ang tingin nila sa'yo, isa kang professional. Isa kang magaling na freelancer. Gets? Hindi. Yun lang yung word na optimize. Yun lang ang ibig sabihin ng optimize.
Ibig sabihin, in-improve mo yung itsura mo sa Facebook na ang tingin ng tao sa'yo, isa ka na ngayong professional. Kung dati, ang profile mo dati, ang nakalagay dito, mukha ni Naruto or ni Goku or ni One Punch Man, yung kalbo na si One Punch Man. Example lang yan. Pagkatapos, dito ang profile mo, yung naligo kayo sa beach, yung family mo, iniba mo yung profile mo, pinaganda mo, in-enhance mo. Pag sinabing optimize, you enhance. Pagagandahin mo. Para ang look mo, ang tingin ng tao sa'yo, isa kang professional. Pero hindi ka rin naman scammer, ha? Hindi ka rin pinaganda mo yung profile mo para mang scam. Ibig sabihin, meron ka talagang skill na ino-offer. Malinaw, hindi. Guys, malinaw, hindi. That's it. That's how it works. Okay? Next, eto na tayo. Tuturuan ko kayo paano mag-spot ng gigs, pero papakita ko lang sa inyo ng konti para medyo gets nyo naman. O guys, eto si James. Anong kailangan daw niya? DM appointment setter. Sa Facebook to ha. Ito yung website nila, ecomvelocity.co, ganyan na part. Yung price point, yung binibenta nilang product is $2,000 to $4,000. Yung price point, yung binibenta nilang product. Pag setter ka daw, ang commission mo 5% lang kasi setter ka eh. Ang closer times 2. 10% ka niya. Siyempre, laway ang puhunan niya, makikipag-usap sila eh. Now, ang OTEs, ibig sabihin ng OTEs guys, is on target earnings. Yung monthly mo na income, ang setter daw nila guys, kumikita ng 3,000 to 8,000 a month. Ulitin ko ang DM appointment setter sa company nila James, legit to si James o kilala ko yan si James. Now, ang setter nila, ang pinakamahinang nila lang nila. O, anemic nilang setter, ganun, anemic eh. Hindi, kasi mahina eh. Pinakamahinang nila lang nila doon. Ang pinakamahinang setter nila, 3,000 yung kinikita. 3 to 8,000 per month. Alam kong nasa mind mo ulit. Coach, kahit 1,000 or 2,000 lang masaya na ako. Guys, pag tumapa ka sa $2,000 a month, 6 digit ka na nun. Tama, hindi? Tama, hindi. Nasa 110,000 ka na nun per month na income. Setter yun. Pag closer, syempre mas malaki. Warm inbound leads daw from organic traffic. O, di ba? May KPI din. Ibig sabihin ng KPI, yung mga nasa BPO, ang tawag dyan, Key Performance Indicator or Metrics. Kailangan makapag-book ka daw ng 4 every day. Example lang yan, 7% booking rate. Hayaan nyo na yan, wag nyo munang isipin yung part na yan. Eto, si Amanchada, hiring daw siya ng DM appointment setter. B2C, ibig sabihin nun, business to customers. Kasi merong B2B, business to business. Merong B2C. Ang average deal size is $3,000 yung ibebentang product. Pinakamaliit. Ang close rate, 38%. Yan yung hinahanap nating client or customer. Bakit, coach? Guys, eto konti Huwag kayong mahilo sa explain ko Ang close rate, guys, gaano kagaling magbenta yung sa kabila. Di ba nag-book ka? Example to Example lang to Guys, ang close rate ganito. Meron kang na-book na 10. Dalawa lang doon na close deal nila. Ang close rate nun, 20%. Malinaw, hindi? 20%. So hindi pala lahat coach ng mabubuk ko ng appointment, mabebentahan. Hindi po. Kasi walang sales na 100%. Talagang meron at merong fallout. Hindi mabebentahan. Pero, eto, yung close rate nila, 38%. Pag gets mo yan at magaling ka sa math, magandang client to Bakit? Sa bawat 10 kong mabubuk ng appointment, 4 doon, mako-close deal nila. Tama, hindi? Tapos may 5% kang commission. 3K yung product, example. Ang daling i-compute niyan sa akin eh. So kung 3K yung product, ibig sabihin may $150 ka na commission. Kasi 5%. So ngayon, kung sa 10 na na-book, 4 na close deal, may $600 kang commission. O di kumikita ang kabuhayan ka na nun, ganun mag-compute. 'Di ba? Ganun po mag-compute. Pero yan yun siya. Tapos, dapat guys, marunong kayong sumunod sa instruction. Ako, nakita ko yan ngayon, huling-huli lagi kung sino yung mabagal yung pick up, hindi kagad nila nagigets, mabagal sa instruction. Kasi po, kagaya nito, meron silang instruction to apply for this role, kukontakin siya sa Instagram.
Ikaw, ginawa mo, nag-DM ka sa kanya, nag-send ka ng message sa kanya sa Facebook. Sabi mo, setter, nagtataka ka, ba't di siya nagre-reply sa'yo? Bakit? Kaya hindi kanya nire-replyan kasi hindi mo naintindihan yung instruction. Ang sabi, doon mo siya kontakin sa Instagram. Malinaw hindi, guys. Malinaw hindi. Meron pa niyan, totoo to ha. Para din kunwari mag-a-apply ka sa LinkedIn, sa JobStreet, ganon, guys, yung mga trabaho. Merong mga employers, susubukan nila yung attention to details mo. Ibig sabihin, kahit setter yung ina-applyan mong position, meron silang ilalagay doon na instruction, malalaman nila kung nagbasa ka talaga. Ang sabi nila doon, kapag nag-message ka sa akin sa Instagram, ang sabihin mo na word sandwich. Hindi setter. Ulitin ko hindi setter daw ang itatype. Dapat ang itatype mo sandwich. O di ba ang layo-layo? Sandwich yung itatype. Pero kapag yung mga nag-type ng sandwich at nag-message sa kanila sa Instagram, yun lang yung i-entertain nila. Kasi yun ang nakakaintindi ng instructions. Malinaw hindi, guys. Ganun po yun. Kaya kailangan marunong din kayong sumunod sa instruction. Binabasa nyo yung post. O eto, hiring din sila. B2B naman to, lead generation marketing agency. May base pay ayaw mo, $350 na basic salary. If you book 30 qualified appointments. O hindi ko na di-discuss yan. Eto si Tamisha, iba na ngayon, hindi na to na company kasi a couple of months ago to na post niya eh. Friend ko to si Tamisha. Nasa real estate siya. High ticket real estate mentorship program. Sa US, Canada, ganyan na part. DM setter din hinahanap nila. Facebook outreach. 20 hours a week lang hinahanap nila. Tapos, 10% commission. Ayaw mo, 10%? O, mas malaki to, coach Correct. 10% sa kanila. Real estate yung leads nyo. Tapos yung product, ulitin ko dapat magaling ka sa math dito. Kasi mukha kang pera. Ay, sorry, hindi ka mukhang pera. Mukha kang negosyo. O, di ba? Kasi hindi ka mukhang pera, mukha kang negosyo. Tingnan nyo dito. High ticket offers, $997 to 25K. Ano ibig sabihin nun, coach? Pag na-close deal sa kabila ng $25,000, kasi setter ka lang, may 10% commission ka. Ayaw mo nun, may 2,500 ka. Kasi 25,000 eh. 10% nun is $2,500. Ayaw mo? Oo, setter ka. Pero tandaan mo, may requirements sila. Must have a Facebook of 1 year plus. Kailangan daw yung Facebook account mo 1 year and above para kunin ka nila. Pero 20 hours a week lang yung tatrabahuin mo. Legit yan pag si Tamisha ang nag-post. Malinaw hindi guys? Sample lang yan Sunod, ito si Helen Knight, power din to. Pero February pa to pero pwede ka pa rin mag-apply. Kahit February na to na hiring. Tinuro ko rin yan sa mga setters. Kailangan yan ng DM setter. Ano yung website? creativebusinessbrain.co.uk. Ulitin ko creativebusinessbrain.co.uk. Ang price point nila, dito ka matuwa, ang price point nila, 5,400 pounds to 20,000 pounds. Mas malaki ang pounds guys kaysa sa dollars. Tama hindi? 'Di ba? Pounds 'yan, pounds. So 5,000 euro ba 'yan o pounds? Pero mas malaki pa rin. Now, mamaya ituturo ko sa inyo. Pero pinapakita ko muna ayoko kasing ma-distract kayo eh. Hindi ko muna babanggitin yung group. Pero ito na yan na part. Tingnan nyo, nakikita nyo? Price point o yung mga ganyan na case. Alam ko dito sa kanila 10% ang commission. Anong 10% niyan? 10% ng 20,000 is 2,000 pounds. Nakita nyo? DM setter ka para sa creativebusinessbrain.co. That's how it works, guys. Okay? Ito kay Zach, 1,500 na base pay. Ayaw mo? 1,500 basic salary. Pero magtatawag to guys 1,500 na basic salary. 50 sa call center, magkano ba sweldo ng mga call center agent ngayon? 30,000 lang naman O eto, 1,500 na base pay. Nasa bahay ka lang. Iba pa yung commission. Nakikita nyo? Tapos ang pinakamahinang nilalang nila, lowest earner is 4 to $6,000 per month. Di ba 200,000 na yan? Ayaw mo? Ang kailangan lang nila mag-dial ng 100 a day. Kayang-kaya ko yan.
Nasa call center ako, kaya ko mag-dial ng 200 dials in one day. Nagigets nyo guys? Nagigets nyo ba? Oh. Eto pa oh, hiring nila oh. Ano daw? Digital marketing offer, 3,000 na base pay, iba pa ang commission. Ayaw mo ng 3,000 na sweldo? Monthly yan, guaranteed yan, hindi pa yan commission. O eto, 1,500 na commission. Eto, 100 na dials daw in one day, 25 emails, tsaka 25 texts. Yakang-yaka. 25 na magte-text, 25 na email, 100 na dials. Pero ito marunong magtawag to ah. Ito para naman sa home improvement na offer. Ito faith-based marriage. Ibig sabihin, siguro hindi guidance counselor, pero parang marriage counselor or relationship na coach. Example, 3,000 na basic salary, iba pa yung commission. Ang setter nila, ang pinakamahina, 5 to 6,000. Iba pa tong sa real estate. I'm just telling you guys, marami pa yan. O eto, seven-figure TikTok agency. O ayoko nang i-discuss lahat yan. Ang dami na. Okay ba? Are you learning? Are you learning? Hindi. Are you learning? Ganun po kasi sa DM setting. Ngayon, may nagtanong, Coach, saan mahanap yan? Okay. Yung sa team ko ngayon, meron akong secret group na bibigay na i-share na shinare sa kanila. Doon sila kukuha ng solid. Pero bibigyan ko muna kayo ng idea para saan yung makakakuha ng ha? Eto, close ko lang muna to, yung mga messages na to. Okay, let me go back here. Doon tayo sa high ticket sales. Binibigyan ko lang muna kayo ng idea paano maghanap ng gig. O, pumasok tayo sa isang high-ticket group 26,000 members to. Ang admin nito si Femi Emmanuel. He's my friend. Actually, mamaya after ng training natin, no, hindi. Magmi-meeting kami nito ni Femi, dapat kahapon, kaso hindi. Kasi nga, July 4 kahapon, Independence Day sa US kahapon. Si Femi, magmi-meeting kami nito. Kasi kukuha siya sa akin ng mga tao, merong basic salary, may base pay. Si Femi, pag-uusapan pa namin. Naka-standby lang yung mga setters, yung mga ganon, kasi bibigyan ko sila ng opportunity. Pero pag-uusapan namin ni Femi yung Kahit mag-DM kayo niyan, pag nag-DM kayo dyan sa kanya, wrong na kayo. Bakit? Bebentahan niya kayo ng thousands of dollars. Hindi kanya papansinin. Bebentahan kanya ng product niya. Oo. Pero si Femi, kinokontak ako ni Femi kasi meron kaming pag-uusapan para sa para sa mga setters ko sa group ko, para maniwala kayo, to-type ko 'to kay Femi. Oo. Ayan, si Femi. If you can see my screen, ang daming messages ni Coach Ian, Si Coach Ian, po ako, I receive like 100, 200 DMs a day. Eto, let's do it tomorrow, then just came from a meeting. Eto siya, yung pag-uusapan namin na part. Huwag kayong mag-DM sa kanya. Ngayon, atat kayo magme-message sa kanya, hindi niya kayo bibigyan ng offer. Kasi si Coach Ian po yung transaction niya. Kumbaga, sa akin lang siya kukuha ng tao. Pag kinontak niyo siya at nag-DM kayo sa kanya, ang mangyayari, bibentahan niya kayo ng course niya or program niya. Okay? Let me show you guys. Balik tayo dito sa Facebook. High ticket closers to may 26,000 members. Guys, meron dalawang klaseng search bar, di ba? Dito, nakikita nyo to, may search bar dito. At meron din, hold on, para to sa Google Ads group ko nag-pop. At meron din dito. Alam nyo to, di ba? Ito yung search bar ng group. Ito yung search bar ng Facebook. Tama, hindi. Pero pag nasa loob ka na ng group or community, meron silang search bar din. Dapat marunong ka. Hindi. From elite setters, hindi po. Hindi po. Pass Academy tayo kay Coach Ian talaga mismo. So I'm not a member of like parang mga elite setters group o ganun na case. Hindi po. I just have my own community din si Coach Ian. So now, hindi. Paano mo nakilala si Femi? Guys, kapag tumatagal ka sa industry, pero bago lang ako sa industry. Sometime September, October lang ako last year. Pero, naiintindihan ko kasi guys, nasa kahit saang industry, magigets nyo to. Kapag malawak na yung pag-iisip nyo, it's not what you know, but whom you know. Naniniwala kayo doon? It's not what you know, but who you know.
Paramihan ng connections, paramihan ng contacts, magaling ka mag-network, hindi yung sinasabi kong network marketing. When I say network, magaling kang makipagkaibigan, you know how to rub elbows with the right people or person. Gets nyo hindi? Magaling si Coach Ian makipagkaibigan sa mga influential na tao din kahit hindi nila ako kilala. I can force myself into their group or kaya kong ipakilala yung sarili ko sa kanila na mawiwin ko sila. Pero hindi pilit. Hindi yung ano. Kasi merong technique din yan sa networking. Oo. Magigets nyo yan in the future. Kasi ganun din yan guys eh. Yung mga magagaling na tao, na-attract din sila sa magaling. Tama hindi. Ganun po yun. And they create their own circle of network or friends. Kumbaga. So si Coach Ian, fortunately, kahit baguhan lang ako sa high ticket sales, kaya ko makapag-build ng yung rapport, ng trust kahit sa mga ibang industry leaders. Okay? Ganun po 'yon. Pero balik tayo dito sa search bar. Magta-type si Coach Ian ha. Magta-type. Guys, hindi po legit lahat ng mga post dito kasi marami ring scammer. Pero sa training ko na yan ituturo eh. Oo, meron ding mga scammer. Pero dito, pupunta ako sa search bar, ulitin ko, itatype ko dito, DM setter. O, tinype ko DM setter. Nakikita nyo? O, meron ngayong mga nagpo-post na nangangailangan ng DM setter. Ano po ibig sabihin nito? Sabi niya, 2 days ago, hired and onboarded by end of the day. Kailangan niya ng DM setter si Michael House. So ito yung kanya, 10% commission, 10% close deals 200, 25 close deal 500, ganyan na case. Basta pinapakita ko lang sa inyo dahil DM setter ang tinype mo, makikita mo dito sa search bar nila mga opportunities na mga tawag dito, mga ano din. Ito, June 17, si Jason Brown. Hiring sila. Ano daw po? DM setter. Yung product nila, production coaching. 3,000 to 6,000 yung product nila. Part-time position, 20 hours per week. Ang pay is 800 to 1,400 a month. O ito, the Birdhouse Bootcamp. Ayan yung product nila. Ito, legit yan. Power to. My base pay, $500. Guys, if you're watching this, yung mga DM setters ngayon, if you're watching this, you can apply with this. Ha? You can apply with this. May technique na tayo, di ba? Tapos gamitin nyo pa yung Loom video na tinuro ko sa inyong technique para mas malaki yung chance na i-hire kayo na to ni Jason. O, nakikita nyo? May basic salary na $500 o di buhay ka na ng 29,000. Iba pa yung commission mo. Nakikita nyo? Tapos sa Instagram lang, 20 hours a week lang. Ayaw mo nun? Pero experience in appointment setting via DM is required. Kahit walang experience, pero galing sa team ni Coach Ian, dahil meron akong tinuro sa kanila, you can still apply for this kahit hinahanap nila may experience. Kasi may technique akong tinuro sa kanila para ma-hire sila. Doon na yun yung sa nag-aaral na ng academy ko Oo. Gets nyo guys? Gets hindi. So that's how you do it guys. DM setter, may basic salary, $500. Ayaw mo? Tsaka yan may binigay silang ito yung company nila, the Birdhouse Bootcamp. O ang dami nang nag-reply din dyan, 55 na. Etong mga to, mga nasa group ko na rin din to. Hindi ko lang alam kung merong na-hire dyan sa kanila. Pero what I'm saying, may opportunity. Pagalingan ng diskarte niyan na part. O eto din, DM setter. Nakikita nyo ba? Hindi ko na inaano sa inyo Pinapakita ko lang sa inyo, marunong kayong gumamit ng search bar. Tapos type mo dyan, Coach, gusto ko may sweldo. Edi type mo base pay. Kasi sweldo ang hanap mo eh. Trip mong gig may sweldo. So eto siya, kailangan nila. December pa to, 2023. So that's last year. Para daw sa fitness, online female fitness coaching business. 6 to 7 hours a day, ganun na case. Base pay plus 5% commission. Pwede na. Basic salary plus may 5% commission. 6 days a week nga lang. Madugo din. 6 to 7 hours a day. Pero, female na fitness, yan. Ito, base pay. Naghahanap ako ng Ito, pero English speaking setters.
Base pay included 3,000 to 7,000 a month. Walang upfront investment, walang babayaran. Inbound and outbound leads, fully remote. Yung ganun na case. Eto, anyone hiring on base pay, eto. O base pay, $1,500. Desol na Solar yung company. Base pay, 1,500 to 2,000 a month ang basic salary. Ang commission, $15 bawat maset na appointment. Make sense? Sample lang yan. Pinapakita ko nga lang sa inyo yung mga hiring. Eto si David Great. Kailangan nila ng Facebook DM appointment setter para sa real estate growth. Ganyan. Pero gusto nila yung may native level na English speaker for a remote role. Pero DM setter naman base pay plus unlimited commission na ganun na case. Ako, kung trip mo, apply ka. Pero nakita nyo, please send me a Loom video for your experience. Nakita nyo yan? Yan yung sinasabi ko. May tinuro ako sa group ko na ano yung sasabihin sa Loom para kahit wala silang experience, i-hire sila. Tapos mag-i-email ka dito sa ito na part. Tinuruan ko yung grupo ko, i-record nyo yung sarili nyo sa Loom, ito yung sasabihin nyo para malaki yung chance na pipiliin ka. Malinaw guys? Hindi. That's how it works. Pinapakita ko lang sa inyo legit ba yung high ticket sales? It is legit. Meron ba coach mga meron pong mga scam? Meron po. Meron po. So, tinuturo ko rin yan paano mo malalaman na scam. Basta kapag meron kang ka-chat at bibigyan ka ng mga Telegram na link tsaka WhatsApp, scam yan. Huwag nyo nang pansinin yan. Kapag yung mga profile nila at sinilip mo, example to bago ka mag-reply sa kanila, ang una nyong gagawin, sisilipin nyo yung profile nila. Bakit? Baka scammer yan. Pag sinilip mo yung profile nila, tapos nakita mo yung kahit sobrang ganda pa ng nilagay nila dyan na hiring, may basic salary, sobrang gandang nilagay nila dyan na pinost. Pero, sorry, na-stop na napindot ko. Kahit sobrang ganda ng inano nila, kumbaga pinost nila, pero nakita mo yung friends niya sa Facebook, 10 lang or 5 lang. Legit yun, hindi. Sa tingin mo, legit yun o hindi? Legit po siya, hindi, guys. Scam yun. Ang ganda ng post niya, coach. Alam ko, ang ganda ng post niya. Gusto mo nang i-hire ka, 'di ba? Pero careful din. Huwag kang patol kagad pa, huwag kang patulera. Huwag kang maging bal na walang malay. Tama hindi? Kasi kawawa ka, nabiktima ka. Malinaw? Example lang 'yun yung profile niya. O kunwari may nag-post. Nung sinilip mo yung profile nakalock yung profile niya. Wag na 'yon, hindi legit 'yon, scammer 'yon. Kahit sobrang ganda ng pinost niya. Nakita nyo? Nakita mo yung profile niya, coach, nakita mo yung profile niya na since 2013 pa siya member ng Facebook. Pero dun sa profile niya, last niyang post 2019 pa. 2019 pa siya nag-post. 4 years ago pa. Huwag nyo na ring patulan yung ganun. Bakit? Kasi possible na hack yung account na yon. Na-hack yung account tapos nag-post sila ng hiring. Gets nyo ba? O baka patay na nga yung may-ari ng account na yun or 2013 pa yung last na post. Nagigets niya guys? Kailangan yung mga taong kung saan kayo magre-reply, dapat they look legit din. Parang kayo, pag sinilip nila yung profile nyo, di ba legit kayo tingnan? Kasi optimize yung profile nyo. Dapat ganun din sila. Marami pang tips na tuturo si Coach Ian, pero hindi ngayon. Kasi di ba pati ano lang to, orientation lang to. Ine-explain ko lang sa inyo na totoo ang DM setting, ang DM appointment setting. Okay ba yun guys? Pero so far, are you learning? Natututo ba kayo? Are you learning guys? Oo. So ganun lang po yun Ganun po ang DM setting. Now, let me go back. Dito na tayo ng konti. Bibigyan ko nga kayo diba ng tips. Hindi pa nga tayo tapos May ibibigay pa ako sa inyo na tips. So tatalo na po ako dun sa Tatalo na po ako sa PowerPoint presentation. Okay? Balik tayo dito. Okay, this is what I want to show. I-skip ko na 'tong mga opportunity Bigyan ko kayo ng idea.
Konting tips kapag nagdi-DM setting ka na, huwag kang atat. Ibig sabihin, sa unang DM mo, huwag ka mag-pitch. Huwag mong bentahan ng customer. Kasi pag nag-pitch ka sa kanila, katulad ka na rin ng ibang marketers na nagsisend sa kanila ng DM araw-araw na nagbebenta ng service nila. Kailangan kakaiba ka. Tama, hindi. Kailangan makuha mo yung attention nila. You get it? Oo. Sample, ito. Si Catherine, sinenda niya ako ng DM. Sa tingin niyo, in-entertain ko to? Hindi. Hindi ko to in-entertain. Tingnan mo siya, sabi niya, hello, tapos nag-pitch na siya sa akin. Sabi niya, gusto mo ba, yung tutulungan kita mag-book ng appointment, 20 to 30 book appointments per month. We are a completely done for you approach. You won't have to lift a finger. Wala kang gagawin. If you feel lang natin yung calendar mo. That's it. Yun lang yung sa kanila. Gets nyo ba? That's it. Nag-pitch. Eto, ay, antindi, di ba? January 29 pa to, early this year. Si Ama nag-pitch. Hi, Ian. Ang haba-haba ng message niya. Di ba, nobela na? Ang haba-haba ng message niya. Nakita nyo? Nakita nyo, hindi. Ayan o. Nag-pitch kagad, wag niyong gagawin yan. Ganyan ang nare-receive na messages ng mga businessmen. Ganyan ang nare-receive araw-araw ni Coach Ian. Okay? Wag ka ding don't be so simple that you bore them. Yung parang boring ka masyado. Kagaya nito, hello, how are you doing? Hindi po pwede ganyan na style. Pag ganyan ka na DM, beginner ka, wala kang alam sa DM setting. Pag ganyan ka mag-DM, mag-message ka, subukan mo mag-message sa mga businessmen ng ganyan. Di ka napapansinin. Bakit? You're just a waste of time. Sino ka ba? Who are you? Di kita kilala. Bakit mo ko dinidm? Nagigets niyo ba? Kailangan alam mo yung diskarte, right way para maano sila. Eto, tinakot pa ako. I'll spam you if you don't respond. Sabing gano'n na case. I notice you post similar content. Approach lang yan nila para makuha attention ko. O eto din. Hey, hello, great man. Mga ganon. Hey, hey. Sabi niya, hey, hello, how are you? Wrong. Hindi siya marunong. Marami din ngayong scammer or mga nang i-scam din. Ang gagawin nila guys, gagamit sila ng mga magagandang mukha ng babae. Tama, hindi. Kasi mas magre-respond yung tao pag ganun eh. Kaya si Coach Ian, marami ding nagdi-DM sa akin ang gagandang babae. Ako sinisilip ko na yung profile. Marunong ako mag-analyze ng profile kung legit o hindi. Yung ganun na case. Pero, ayan, hindi na ako magkikwento muna sa inyo, no? Yung ganun na case. Ay, ito, sige, ito, konti. Ito, this is Davenport Designs. Facebook page to graphic designing to sila. Ngayon, ang ginawa ko, pumunta ako sa page nila, nag-like ako at nag-comment. Ulitin ko nag-like ako at nag-comment. Nag-send ako ng, sinend ko yung screenshot. Pinapakita ko sa kanya na, uy, follower mo ako, nag-like ako, nag-comment ako. So, prino-promote ko yung business mo. Sabi ko dito, great designs you got there, team. Sabi ko, ang ganda ng design nyo, team. Yun lang ang sinabi ko. Tapos, nag-reply ng ganito, hi, thanks for contacting us. We receive your message. Sa totoo, ang tawag dyan, guys, bot o robot. Yung matic na nakaprogram na kapag may nag-message sa kanila, magre-reply kagad sila. Ang ginawa ni Coach Ian, sinend ko uli yung picture. Inulit ko lang. Sabi ko, hindi ko siya binentahan. January kasi to nung diniem ko. January 4, sabi ko, may this 2024 bring more customers to your business. Ulit, anong sinabi ni Coach Ian? O sana ngayong 2024, mas marami kang customers. Yun lang. Nag-pitch ako, hindi. Nag-pitch si Ian, hindi. May binenta ako, wala. Wala akong binenta. Pero, nag-reply siya, thank you friend, you as well. Kaso, Facebook page to, sabi ko, curious ako. Malay mo, baka social media manager lang yan. Alam mo yon yung sinisweldohan din para mag-reply, ganun na case. So, tinanong ko siya, just curious, are you the owner of the business or the social media manager for this account? Sabi niya, siya yung owner. Aha, kung siya yung owner, tumakbo ako dun sa 'di ba yung mga Facebook page merong mention or reviews, 'di ba yung gano'n na case? Tiningnan ko dun sa mention, ang laging binabanggit na pangalan, Steven. Hindi Stephen yan guys, that's Steven. Yung gano'n na case. So sabi ko, nice to meet you Steven, is that your name? Just a wild guess. Yes, it is. Sabi niya, it is. Oo, ako yan. Nakikita nyo, napapasagot ko siya. Tama hindi, guys? Tama hindi. So anong ginawa ni Coach Ian? Nag
Pwede rin ganito. Hey, just wanna let you know this post lit a fire in me. Malay mo, nag-post siya ng magandang video o nag-post siya ng magandang quotes. Talagang maganda naman yung pagkakapost. Sabi mo, yan lang sinabi mo sa kanya. Nag-pitch ba yan? Hindi. Ang sinabi mo lang, hey, just wanted to let you know, this post lit a fire in me. Thanks for all the inspiration. Di ba kakaiba? Kasi yung ibang tao, puro nagpipitch. Si Ian iba. Parang kinompliment ko siya, prinaise ko siya. Nakita nyo? Ganon ang ginawa kong style. So mas oo, 'di ba? Ng bola, correct, ng bola. Oo. Kasi kailangan mong kunin yung attention nila. Sila araw-araw bombarded na yan sila ng DMs ng iba-ibang marketers. Tama hindi? Bombarded na yan sila ng DMs. Here comes ikaw, ikaw lang yung nag-praise sa kanya, kakaiba yung sinabi mo. Lahat sila puro nagpipitch. Kaya kailangan maiba ka. Make sense, guys? Are you learning? Are you learning? Yes. That's how you do it. For example, so nag-like ka, nag-compliment, ganyan na case. Pero, ito din, wag ka mag-copy-paste. I-personalize mo. Tingnan mo to. May nag-DM sa aking lalaki. February 1 to. Sabi niya, hi Ian, we're both in the Millionaire Mindset group. Kasi member din ako ng isang Millionaire Mindset group na Facebook group. Are you doing cold email right now? Nag-o-offer siya ng service niya. Na kaya din nila mag-email ng 30 to 60,000 emails per month for free. Meron pa naman akong nakuha na database, 4 million na emails. Pero kailangan pang salain yung 4 million na emails. Kailangan na parang merong yung unbouncer na ganun para malaman kung legit yung email o hindi. O yung ganun na case. Pero, meron ako niyan. May pondo ako ng millions of emails ng mga business owners. Pero hindi po ko pa na-filter yun eh. Yung ganun na case din. Pero, eto din. Si Jasmine, babae naman. Tingnan nyo guys, parehong-pareho sila ng message na pinadala sa akin. Ang nasa isip ko, baka si, ano din to, si lalaki. Gumamit lang ng profile na babae. Nagigets niya, hindi. Ganon na case. You focus on them, guys. Huwag kayong, eto. I like this example. I like this example. January 26 to tandaan nyo to, January 26. Ang post niya, January 2023 pa. Late na si Coach Ian, hindi. Late na hindi. Sobrang late. 1 year na akong late. Kasi nakita ko yung post niya late na. Sobrang late. Pero, may basic salary to na $2,000 Kinonta ko siya. Nung kinonta ko siya, sabi niya, hi Ian, wala na, ibang program na yung opportunity offer namin. Tinuloy lang namin yung conversation. Hulaan niyo guys. Sabi niya, wala na kaming basic salary, pero meron kaming stipend. Legit to guys legit to. Sobrang legit nito. Alam mong binigay, sabi niya, pero pwede ka sa amin, pag hinire kita Ian, for 8 weeks, ibig sabihin 2 buwan yon, meron na akong stipend na $300 per week. Alam niyo yung stipend, parang allowance. Ibig sabihin, in 1 month, meron na akong allowance na 1,200 for 2 months. Iba pa yung commission nun Pwede na, di ba? Pero 1 year ago yan niya na post. Kasi si Coach Ian, magaling ako mag-negotiate. Magaling akong mag-DM. Kaya kong kunin ang loob nila. Sa DM lang yan Oo. May pinapanood sa akin yan na video. SaaS software kasi itong binibenta nila O mga parang workflow automation system, ganun na case. Yun na case. That guy there. Next, wag kang impatient. Nag-send ka ng DM sa kay customer. After 5 minutes, hindi kasi siya nag-reply. Sabi mo, are you there? After 30 minutes, just checking if you're free or you're available now. After 1 hour, anybody home? Parang lang ang kulit. Pag ganyan ang style mo mag-DM, guys, X ka na sa kanila. I-block ka na niya nila or hindi ka na nila sasagutin kasi sobra mong annoying. Tama hindi? So, meron technique, merong way para mag-follow up ng prospects. Malinaw? Learn to transition your DM convo. Meron akong tinuro dyan sa team. Hindi ko na masyado munang i-explain Gusto kong tapusin natin tong training na to by 9 o'clock. Huwag kayo mag-focus sa outcome. Dapat,
Hindi yung mindset mo na dapat kailangan mabook ko 'to, mabook ko 'to, mabook ko 'to, hindi. Ang goal mo lang is to sell the next step. Ano ibig sabihin nun, coach? Sell the next step. Ang turo ko sa kanila lagi sa lahat ng DM setters under my team. Number one, ang goal mo lang, mapareply mo sila sa unang DM. Ulitin ko ha, kapag nag-send ka ng unang DM sa kanila, ang goal mo, mag-reply lang sila sa'yo. Yun lang muna. Huwag ka mag-isip mag-pitch, walang ganon. Bakit, coach? Kasi po, di ba pag nag-send ka ng DM sa kanila, saan mapupunta yung sinend mo? Di ba dun muna yun sa message request? Di ba nakatago ka lang dun sa spam? Tama, hindi. Kaya wag ka munang mag-pitch. Ang una mong gawin, mapansin ka lang. May technique yan. May tinuro ako sa kanila. Tsaka nyo na malalaman dun sa August 5 na ano natin. Okay? Pero, merong purpose lahat yung ginagawa. Ba't nyo yung ginagawa? Tapos, be in the place of help. Gusto mo silang tulungan. Yung sinabi kong kailangan malaman nyo yung problem nila kasi hindi mo sila matutulungan kung hindi mo alam yung problem nila. So, ang goal mo as DM setter is uncover the needs of your prospect. Ano ba yung problema nila? I-magnify mo or amplify mo yung problem nila. Dahil meron silang problema, pwede na natin silang offeran ng solution. Ibubook natin siya ng appointment. Ganun lang po yun. Coach, ganito, lahat ba ng mga client coach, pag hinire nila kami, meron silang script na ibibigay? Hindi lahat. Meron mga client, pag hire nila sa inyo, ready na yung script nila. Meron na silang video training anong gagawin, paanong papagawa sa inyo. Meron organized nila, may system na sila. Merong clients na baguhan pa lang sila, pero meron kasi silang offer or service na binibenta. Pero, ang bibigay nila sa inyo, opening spiel lang, yung opening script, pero wala na kasunod. Paano yun, coach? Eh, hindi ko alam ang sasabihin. Wala akong background sa DM setting eh. Meron akong tuturo sa inyo niyan using ChatGPT tsaka Gemini. Okay? Hindi na muna ngayon, pero binibigyan ko lang kayo ng idea. Ito yung sasagot sa tanong na, Coach, hindi ako magaling mag-English eh. Hirap ako sa grammar. Mali-mali nga eh. Would you believe me if I say, when I was still in high school, even college, lalo na nung bata pa ako, ang pinaka-hate ko na subject is English. Totoo yun. Pero tingnan mo, I ended up working in BPO, di ba? Nagtrabaho din sa BPO, yung pinakaayaw na subject. Doon, o, di ba? Pero doon din ako bumagsak sa BPO. O, di ba? Sa BPO pa rin, sa call center. Pero that's okay. Kasi doon ka kikita eh. O, di ba? So, yung ganun na case. So that's what happened. Now, wag ding mahahaba yung messages. Yung tinuro ko sa inyo, wag niyong habaan yung messages. Make it shorter yung DMs nyo. Yun yung explain ko sa inyo. Now, eto na, last na to. Matatapos na tayo in 6 minutes. I'm happy na mabilis tayo ngayon. Paano matuto ng DM appointment setting coach? Number one, mag-enroll ka sa DM Setting Academy course. Magkano naman, eto, sa US muna tayo. Pag gusto mo matuto ng high ticket sales, merong Closer Academy, baka may budget kayo. Apply kayo doon. Mag-enroll kayo, $10,000. Meron, wala. Taas ng kamay. Baka gusto nyo eh. Enroll kayo dyan, $10,000. Tuturuan kayo ng high ticket sales. Ang goal nila, maging digital nomad ka. Di ba ang digital nomad guys, pag nag-gets niyo yung term na yan kasi mga freelancer lang nakaka-gets niyan. Ang digital nomad, yung parang ganito, 1 week nasa Boracay ka. Pero syempre, dahil may internet connection naman dun sa Boracay, nagagawa mo yung trabaho mo na DM setter. Or kung nagtatawag ka, appointment setter ka or closer, pwede. I-attach mo lang yung headset mo sa laptop. May trabaho ka, andun ka sa Boracay. After 1 week, andun ka naman sa Bali, Indonesia. Or sa Phuket, Thailand, di ko alam, nagbabakasyon ka, digital nomad. Nomad kasi wala kang permanent address, biyahe ka lang ng biyahe. Pero you go to places you want to go. Bakit? Afford mo, may pera ka. Bakit? Kasi you're a remote setter or closer. Malinaw, hindi. Eto, umaten ako ng training ni Richard Yu. Sobrang galing sa DM setting. Promise. Sabi ko sa inyo, di ba, gusto ko matuto ng DM setting. Wala nga lang bayad. Eto siya, nagbigay ng libreng training, 2 hours. Wala stick. Babayaran mo sa kanya $7,000. Wala rin akong budget niyan. O dito tayo sa Pilipinas. Ay, hindi, ito muna. Para kanino tong DM setting? Para to sa'yo na nanay at tatay
Ewan ko sa inyo kung ngayon meron ako kaka-graduate lang kahapon ng anak ko, grade 12 siya sa STI. Oh, pero para 'to sa mga nanay at tatay, yung hindi na enough yung income pambayad sa tuition ng college ng anak nila or kahit senior high school lang o ganun na case, pwede mong gawin yung DM setting. Kunwari si asawa mo, yung si husband mo, hindi na enough yung income, ikaw na mama, o di kaysa puro chika-chika ka, Facebook ka, or K-drama ka, mag-DM setting ka na lang. Makakatulong ka pa. Para din to doon sa empleyado, di ba? Ako na-experience ko to dati. Tipid ako dati. Guys, ako, feel ko to dati. Tingnan nyo para to dun sa mga empleyado, hindi sapat yung sweldo, nagkakasya na lang magbaon ng lunch. Bakit? Yung mga kasamahan mo, laging nagja-Jollibee pag lunch break, kakain ng KFC. Ikaw, lunch, baon, may baonan ka lang, ang ulam mo hotdog, itlog. Yung ganun lang. Bakit? Kasi nagtitipid ka kasi pamilyado ka eh. 'Di ba? Para kanino tong DM setting? Doon sa mga OFW, meron ba dito? Hindi ko alam kung may OFW. Bakit? Nagpakalayo ka nga eh. 'Di ba? Ang dami mong racket ginagawa eh. Pag rest day mo, instead nagre-rest day ka, ay hindi, magra-racket na lang ako. Sayang din yung kikitain ko. Ganon. Madiskarte yung mga OFW. Sa-sacrifice ka kasi mahal mo yung pamilya mo. Para kanino 'to? Para dun, eto I know a friend. Ako personally, may kakilala akong friend. She's babae siya. Gusto na niyang mag-asawa. Pero hindi siya makapag-asawa kasi po may promise siya sa parents niya, kailangan mapagtapos niya ng college muna yung mga kapatid niya. Kahit gusto niya na mag-asawa, eto, para dun sa mga nanay, and eto daming mapapangiti nito. Para to sa mga nanay na halos di na sinasagot yung phone nila. Bakit? Bumaba ng missed calls, nag-change na sila ng SIM kasi ang dami ng loans na in-apply nila. Tala, ano pa? Ano ba yan? Tala, One, ano ba yan? Yung mga ganyang klase, hindi ko alam yung mga pangalan ng mga loan apps na yan. Bakit? Kasi hindi nga enough yung income nyo eh. Kaya ka naisipan mo na lahat ng mga loan na yan. 'Di ba? Para sa estudyanteng nagsa-sacrifice maglakad araw-araw, alam ko ang feeling niyan. Yung estudyanteng walang baon, alam ko 'yan na part. Walang allowance. Pwede ka naman dito maging DM setter basta 18 years old and above ka. Pwede po. Kahit 16 nga eh. Kasi hindi naman requirement pero ang tanong kasi diyan paano mo makle-claim yung commission mo eh. Kasi sa PayPal or Wise for example, paano? Kasi kailangan legit ka kaya 18 and above. Okay? Next. Para to sa mga taong gusto ng work from home. Kasi sawa na sa traffic, pagod na sa kabiyahe. Alam ko yung feeling yan. Kasi 3 hours akong nagbiyahe niyan, one way pa lang. Iba pa yung pauwi, 3 hours din. Gets? Alam ko po yung feeling na yan, guys. And sorry for the word, pero ako, umabot ako sa time na nagpa-panic attack na ako pag magi-start na yung shift. Kasi ayoko na talagang magtrabaho eh. Yung sorry for the word kasi alam ko yung iba dito, love niyo naman yung trabaho niyo. Pero umabot na ako sa level na parang nasusuka na ako sa trabaho ko. Pero kailangan kong mag-work kasi pamilyado ako. Gets niyo ba? Kaya gets ko kayo. I'm not kidding. Yun talaga yung feeling din yan. Para sa taong tambay, ito. Sino dito sa inyo? Trinay mo na lahat. Nag-Upwork ka na, nag-OLJ ka na, reject ka pa rin. Sa interview, nag-try ka na. Meron nga, totoo, pinost niya dun sa group namin, sa community, na 60 times na siyang na-reject eh. Kasi ang hinahanap may experience. Tama, hindi. Meron akong tinuro sa kanila, kahit wala kang experience, meron kang fighting chance, may laban ka. Basta alam mo yung sasabihin mo, alam mo yung gagawin mo, pwede ka pa rin makakuha ng gig. Na-prove ko yan. Merong mga kasamahan namin kahit sa OLJ, dahil nag-optimize lang sila ng profile nila, may mga offer na kagad, mga nag-email na kagad sa kanila ng offer or position. Ang palay na yung lumalapit sa manok kung alam mo yung gagawin mo. Yung ganun na case. Okay? Next, para sa anak na gustong makatulong sa nanay at tatay. Kasi baka senior citizen na yung parents nyo, tapos meron ng monthly maintenance, kailangan nila ng gamot. Kaso pamilyado ka na rin, hindi na enough yung sweldo mo. Kaya gusto mong itong gawin. Tsaka kahit anong rason pa yan, hindi ko alam yung iba-iba yung reason bakit yung gustong gawin yung DM setting. Now, paano matuto ng DM sa Pinas, DM setting?
mag-enroll ka sa DM Setting Academy. Meron pong isang DM setting din sa Pilipinas ha. Mag-i-enroll ka 9K to 10K. Kung may budget kayo nun, you can go ahead, you can enroll there. Pero kung wala kayong budget, dito tayo with Coach Ian. August 5. Okay ba yun sa inyo? Walang bayad. At saan yung gusto? May bayad or wala? Ewan ko sa inyo. Pero kung afford nyo naman dun kayo, ha? Pwede kayo dun. Yung mga walang budget, dito kayo sa akin. Tsaka may request ako sa inyo. Meron ba kayong kakilala? Meron ba kayong kakilala na gusto nyo ring tulungan, na bigyan nyo ng opportunity? At isama natin sa August 5. Tutulungan din natin sila. Wag lang ikaw, i-share mo yung blessing. Kasi ako, sinishare ko nga sa inyo yung blessing di ba? Na hindi na kayo magbabayad. Now, ayan invite ko kayo maging part ng Wave 4 sa Pass Academy. Okay? Ito yon 4 days siya na training It's, guys, ang price nito dapat 8,999. Dapat bayaran nyo si Coach Ian ng 899. Pero 'di ba sabi ko sa inyo, it's gonna be free. For Wave 4, it's gonna be free. Pati yung Wave 3, libre na rin sila. Sinimulan ko lang yan ng Wave 3. Mamaya explain ko sa inyo kung bakit. Bakit, kumbaga, bakit si Coach Ian, bakit libre? Yung ganun na case. Parang it's too good to be true. Explain ko sa inyo mamaya. What happens after the 4-day program? Coach, anong mangyayari after ng 4 days na training natin, Coach? Number 1, you're gonna get a client. Eto si Jay. Para mahasa kayo sa DM setting, bibigyan ko kayo ng client. Eto kay Jay. Diba 5% commission yan? $5,000 to 60,000. Siyempre, merong mga scripts na yan. Si Coach Ian, nasagot ko na yung mga client number 2. Meron kaming client, high ticket offer financing. Ibig sabihin, guys, magpapautang sila sa mga businessman. Basta United States lang may requirement sila Dapat US citizen ka, may social security number, ang credit score nila, sa credit card dapat yung rating nila 680 and above. Kung mababa, 650 and above lang, kailangan may relative sila nagtatrabaho sa military. Parang ano nila yan, parang co-maker, yung ganun na case. Tapos, client offers personal and business funding. Ito yung kikitain nyo, guys. Alam ko maliit, hindi ko na i-zoom. Sige nga, tingnan nga natin kung i-zoom natin para sa inyo. Ayan. Sige, i-zoom natin para sa inyo. Ito. Yung commission, guys, sa bawat $5,000 na ma-approve na loan, may 150,000, 1,500 kang commission. In Philippine peso, maliit lang. Kunwari, kung yung tao na businessman ni-refer natin dito sa funding, na-approve yung loan nila ng 25,000, ikaw may 7,500 pesos. Okay? Ang pinakamaliit na inapprove nila na loan, guys, is 25,000. Ibig sabihin, may commission ka na 7,500. Guys, bakit maliit naman, Coach? Kasi po, yung mga taong to, hindi sila maglalabas ng pera. Di ba yung company pa nga natin, yung funding na institution, sila pa ang maglalabas ng pera. Sila pa yung magpapaloan. Nagets nyo ba? Hindi. Sila yung, anong mas madali? Maghahanap ng taong maglalabas ng pera o yung hihiram ng pera? Maghahanap ka lang ng tao, pero dapat United citizen na gusto mag-loan. Yun ang mangyayari dito. So, ibig sabihin, kunwari, kung 100,000 yung approved na loan sa kanya, may 30,000 ka. Tama, hindi. Yun po yung gig nyo po yan na mangyayari sa inyo na gig. Tapos, eto na lang, magpro-promote lang ng konti si Coach Ian. Ano po yun, Coach? This coming Sunday, kung libre kayo, 2 hours lang to 2 to 3 hours na training. I'm gonna show you about Google Ads. Another skill set din to. Hindi to DM setting. Talagang, kasi specialty nga to ni Coach Ian. Pag pumunta kayo sa Job Street, hiring sila ng digital e-commerce Google Ads expert. Ang sweldo, 50 to 72,000. Pwede na, di ba? Eto din. Ang Google Ads Manager, work from home, 100,000 ang sweldo. Ang sweldo mo. Pwede hindi. Pwede po. Ayan 100,000. Eto, digital marketer, Google Ads expert specialist.
Magkano daw po? 500 pesos per hour. I-compute natin yan. In 8 hours, that's 4,000 pesos per day. Kung 4,000 pesos per day per week, that's 20,000 per week. And there are 4 weeks in 1 month, may 80,000 ka na income. Malinaw, hindi? Pang Google Ads to guys ha, Google Ads to. Actually, after nitong training natin, I'm going to meet my Google Ads students. Students ko to talaga sa Google Ads. Tapos, siyempre, yung mga part na sila ng job board, kapag mayroong mga hirings, pinopost ko sa community. Yung ganun na case. Okay? Let me set your expectation. August 5, 6, 7, and 8. Monday to Thursday yan guys. 7 p.m. to 10 p.m. yung training. Sabi ng iba, Coach, gusto ko, kaso night shift ako niyan, may trabaho ako. Pagising ko, wala na akong time umattend niyan kasi po, biyabiyahe pa ako papuntang work. Pwede ka pa rin mag-enroll kasi pwede mo pa rin panoorin ang recording. Malinaw, hindi. So, hindi na siya excuse sa'yo ngayon, sasabihin mong hindi mo pwedeng gawin to. Kasi libre nga siya eh. Libre tong DM setting na to. Okay? So, fill upan nyo lang yung form. Make sure dapat kasama kayo dun sa batch for, wave for na group. And then, I'll see you this Sunday at 8 p.m. Okay ba yon? Kita-kits tayo Sunday. Alright? Let me stop the recording now. Let me stop the recording.